Lola, magkano po ang tinitinda niyong kamatis? Tanong ni Irene habang tinitingnan ang mga pulang-pulang bunga sa harapan ng matandang tindera. Tinaasan siya ng kilay ng matanda at inilagay ang kamay sa bewang nito. Marunong ka naman sigurong magbasa, iha. Nakasulat dyan, no? 20 pesos kada tumpok. Tatanong-tanong ka pa. Napaatras si Irene sa tono ng matanda. Di bali na lang ho. Sa iba na lang ako bibili. Napakasungit ninyo. Aniya bago tumalikod. Habang papalayo siya, biglang isang maliit na kamay ang pumigil sa kanyang bisig. Napalingon siya at bumungad ang anak niyang si Sean. Mommy, gusto ko ng laruan. Anang bata habang nakatingin sa isang tindahan na puro laruan ang itinitinda. Sige anak, bibili tayo mamaya. Sagot niya at hinaplos ang buhok nito. Nagpatuloy silang mag-ina sa palengke. Nasa tabi niya lang si Sean, mahigpit niyang hawak ang kamay nito, pero sa isang iglap, bumitiw ito at tumakbo sa gilid kung saan may nakahilerang laruan. Sean, huwag kang lalayo anak! Tawag ni Irene, ngunit hindi nito narinig ang babala. Sa sobrang dami ng tao, sa isang saglit lang, hindi niya na maaninag ang anak. Nagpanik na sa Irene. Sean, nasaan ka? Anak, hinahanap ka na ni Mommy! Narinig siya ng ilang tindero at tindera at may ilan pang nakitulong sa paghahanap. Anong itsura ng anak mo? Tanong ng isang lalaki na nagbebenta ng isda. 5 taong gulang po, may suot na kulay asul na damit at may hawak na laruan. Halos maiyak, masagot ni Irene. Mabilis niyang nilibot ang palengke, kinakausap ang bawat taong madaraanan niya. Isang buntong hininga ang lumabas sa bibig ni Irene at dumapo ang mata sa kanyang anak at tinanong ito. Nakita mo ba si Sean? Nasaan siya? Tanong niya sa kambal nito na si Sheila. Napailing naman ang batang babae. Mommy, hindi ko siya nakita. Mommy, nakabili na ako ng laruan. Binilhan ako ng estrangherong lalaki kanina. Mabait po siya. Masiglang sabi ni Sean habang papalapit sa kanyang ina at kakambal na si Sheila. Napatingin si Irene kay Sean, kaagad niyang sinalubong ng mainit na yakap ang anak. May halong pagtataka at pangamba ang kanyang mga mata. Kinuha niyang laruan mula sa maliit na kamay ni Sean at pinagmasdan iyong mabuti. Anak, sino yung lalaking yon? Tanong ni Irene. Bahagyang yumuko upang mapantayan ang tingin ng anak. Hindi ko po alam, Mommy, pero mabait siya. Sabi niya, dapat hindi ako natatakot sa kanya kasi gusto niya lang akong bigyan ng regalo. Sagot ng bata na may inosenteng ngiti. Anak, hindi ka pwedeng basta-basta tumatanggap ng regalo mula sa hindi mo naman kilala, okay? Kapag may lumapit sa'yo at may inaalok, tumakbo ka agad papunta kay Mami o kay Ate Sheila. Naintindihan mo ba? May diin sa boses ni Irene. Nakita niyang bumaba ang tingin ni Sean, parang nag-aalangan. Napatingin ito sa hawak na laruan bago muling tumingala sa ina. Pero Mami, mabait naman siya. Di naman niya ako sinaktan. Mabilis na sumabat si Sheila na kanina patahimik na nakikinig. Sean, hindi ibig sabihin na mabait ang isang tao, totoo na agad siya. Huwag ka na muling hihiwalay sa amin para di kami mag-alala sa'yo. Parang naguguluhan si Sean, pero tumango na lang ito. Opo, Mommy. Anong itsura ng lalaki na nakita mo, Sean? Tanong ni Irene sa kanyang anak. Pulubi siya, Mommy. Merong maraming butas ang damit niya. May mahaba siyang buhok. Inosenteng sagot ni Sean habang hawak ang bagong laro ang kotse na kanina niya pang gustong ipakita sa ina. Mabuti at hindi ka inayang sumama sa kanya. May halong kaba ang tinig ni Irene. Alam niyang madalas mapalapit si Sean sa kahit na sinong estranghero, lalo na kapag may kinalaman sa laruan. Umiling ang bata. Hindi, Mommy. Tinanong niya lang ako kung gusto ko raw ba yung laruan na kanina ko pa tinitingnan. Tapos sumagot ako. Maya-maya binigay niya sa akin yung isang maduming cup na may laman na barya-barya. Iniabot ko lang yung cup dun sa tendero tapos binili niya yung pera kaya inabot niya sa akin yung laruan. Tapos nag-thank you lang ako. Basta talaga laruan, Sean. Asik ni Sheila sa kakambal. Magkaedad ang dalawa, kapwa 5 taong gulang. Ngunit mas naunang lumabas si Sheila ng ilang minuto at sumunod naman si Sean. May lungkot sa mga mata ni Irene habang tinititigan ng anak. Sean, hindi ka dapat basta-bastang nakikipag-usap sa hindi mo kakilala. Lalo na kung wala ako o si Sheila. Delikado. Pero Mommy, mabait naman siya. Mabait ang iba sa simula, pero hindi mo alam kung anong nasa isip nila. Mahigpit na hinawakan ni Irene ang kamay ng anak. Kapag hindi mo kilala, umiwas ka. Naintindihan mo? Opo.
Mahina ang sagot ni Sean, halatang hindi lubos na nauunawaan kung bakit ganun ang sinasabi ng kanyang ina. Tara na mga anak, magdidilim na kaya kailangan na nating makauwi para makapagluto ako ng hapunan. Tsaka makapaghanda na rin para bukas. Pahayag ni Irene habang inaayos ang mga pinamili nila sa palengke. Naging mabilis lang ang pamamalengke ng mag-iina. Nakabili na sila ng pagkain para sa hapunan at para sa baon kinabukasan. Pagdating sa bahay, agad na dumiretso ang kambal sa pangalawang palapag upang magbihis ng pambahay. Tahimik na sinundan sila na Irene ng tingin bago nagsimulang iligpit ang mga pinamili. Pagpasok sa kanilang tahanan, bubungad kaagad ang maliit na sala. May isang mahabang sofa roon na kasya ang 3 tao. Sapat lang para sa kanila. Mayroon ding flat screen na TV sa pader. Isang maliit na luhog na tustusan ni Irene mula sa kanyang pagtitipid. Katabi ng sala ang maliit na kusina kung saan makikita ang isang lumang dining table na may 3 upuan. Hindi man malaki ang kanilang tahanan, ngunit sapat na ito upang matawag nilang bahay. Sa pangalawang palapag, may 2 silid. Ang isa ay para kay Irene at ang isa naman ay para sa kambal. Sa loob ng silid ng kambal, may 2 maliit na higaan, magkatabi ngunit may pagitan. Habang nagbibihis, masiglang nagkukwentuhan sina Sean at Sheila tungkol sa laruan na nakita nila sa palengke. Sheila, nakita mo yung robot na may umiilaw na mata? Ang ganda. Gusto ko yun. Sean, puro ka nalang laruan. Dapat mag-ipon ka rin. Sagot ni Sheila, kunwaring matanda ng mag-isip. Gusto ko lang naman. Hindi ibig sabihin bibilhin agad. Sagot ni Sean, sabay tawa. Anong gusto niyong kainin? Tanong ni Irene sa kanyang mga anak habang abala sa pag-aayos ng mga pinamili. Nasa pangalawang palapag pa ang kambal, pero rinig na rinig niya ang kanilang masayang pagkakwentuhan. Para sa isang ina, walang musika ang kasing ganda ng tawanan ng kanyang mga anak. Ngunit kahit hindi pa siya nakakapagsimula sa pagluluto, narinig niya na ang mabibigat na dagundong ng kanilang maliliit na paa pababa sa hagdan. Tanda ng kasabikan ng mga ito na sumagot sa kanyang tanong. Masayang bumaba si Sean, hawak ang kanyang bagong laruang kotse. Habang si Sheila naman ay may yakap-yakap na maliit na teddy bear na para bang hindi niya kayang pakawalan kahit isang saglit. Gusto ko ng fried chicken? Masiglang suhestyon ni Sheila, nakangiti at kumikislap ang mga mata. Chicken na naman? Baka magkapakpakan na niyan? Tukso ni Sean bago agad na sumagot. Ako, gusto ko ng puto. Inirapan niya si Sheila. Lihim na napangiti na lang sa Irene. Hindi may tatanggi na may halong saya ang kanilang kulitan ng kanyang kambal na anak. Matapos ang masayang hapunan, naglaro pa sandali ang kambal bago tuluyang inantok. Tulad ng dati, pinatulog sila ni Irene, hinalikan sa noo at pinatay ang ilaw sa kwarto nila. Good night, Mommy! Sabay na bati ng dalawa, malambing at walang kamalay-malay na may paparating na unos sa buhay nila. Good night mga anak, mahal na mahal ko kayo. Ma, magkwento ka muna sa akin. Pampatulog ko lang po. Please? Pagpapakyut ni Sean sa kanyang ina habang nakapulupot sa braso nito. Binato siya ng una ni Sheila. Pabebe mo naman. Tulugo! Ganti ni Sean habang tumatawa. Napailing si Irene sa dalawa. Kayo talagang kambal ko. Hindi na yata mabubuo ang araw nyo nang di kayo nag-aaway. Aniya, pero may lambing sa boses. Alam niyang sa kabila ng asaran at harutan, hindi mabubuhay ang isa nang wala ang isa. Siya, kukwentuhan ko na kayo, pero pagkatapos, matutulog na kayo ha? Tumango ang kambal at sabik na sabik. Doon kami, Mami, sa kwarto mo? Suhestyon ni Sheila. Napabuntong hininga si Irene. Hay, wala na talaga akong privacy sa bahay na to. Pero kahit nagrereklamo, alam niyang wala na siyang magagawa pa. Alam niya rin na lihim siyang natutuwa dahil gusto pa rin ng kanyang mga anak na makatulog sa tabi niya. Baka balang araw, hindi na nila hilingin ito. Agad namang sumugod ang kambal sa kwarto at pagpasok niya ron, bumungad sa kanya ang maayos na pagkakahiga ng mga bata. Bumagsak siya sa gitna ng kama at sa magkabilang braso niya, agad na sumiksik ang kambal, ginawang unan ang kanyang braso. Ang kwentong to ay tungkol sa isang pulubi na may itinatagong lihim, panimula ni Irene. Wow, feeling ko may superpowers tong pulubi na to. Sabik na sabi ni Sean, nakangiti at nakatingin sa ina. Ako, feeling ko vampira yung pulubi tapos kinakain niya yung batang makukulit, lalo na kapag mahilig sa laruan.
Biro ni Sheila pero ang mga matay nakatutok sa kakambal. May superpowers yan, tapos tatahiin niya yung mga bibig ng maiingay, kagaya ng isa dyan. Sagot naman ni Sean, nakangisi kay Sheila. Ano, itutuloy ka pa ba to o pare-parehas na tayong matutulog? Pananakot naman ni Irene. Tuloy na po, Mommy. Si Sean kasi ayaw manahimik eh. Sagot ni Sheila, naniningkit ang mga mata kay Sean. Ako pang sinisi. Ay, tuloy mo na po. Reklamo naman ito. Natawa si Irene at nagpatuloy sa pagkukwento. Sa isang magandang syudad, pinamumunuan ito ng mabait na mayor. Si mayor ay kakampi ng mga tao, kakampi ng kalikasan, at kakampi siya ng mga hayop. Ngunit kalaban siya ng mga ganid, sakim at mapagsamantalang nilalang sa lupa. Nais ng mayor na magkaroon ng matiwasay, masagana at magandang kinabukasan ng lungsod. Ngunit pilit itong sinisira ng mga taong ayaw ng pagbabago. Hanggang sa isang araw, nawala ang mayor. Hindi nila matagpuan. Hindi nila alam kung saan nagpunta. Walang nakakaalam kung saan nagtungo ang mayor. Di bad people na mami ang namumuno sa lungsod dahil wala na si mayor? Tanong ni Sheila, tila may lungkot sa boses. Malamang Sheila. Ay, saan kaya nagpunta si mayor? Baka nasa Encantadia na siya? Inosenteng tanong ni Sean. Kinuha na siya nila haraamihan para maging emre. Dagdag pa ni Sheila, sabay tawa. Natawa na rin si Irene sa imahinasyon ng kanyang kambal. Nangyayari nga ang mga sinasabi ninyo. Oh, ang angas! Ano kayong superpower ni Mayor? Tanong ni Sean, mas lalong naging interesado sa kwento. Hindi anak. Nangyari nga na ang kasamaan ng pansamantalang namuno sa lungsod. Nagtagumpay ang bise. Pero hindi rin nagtagal dahil nagsama-sama ang mga tao. Ayaw nilang mamahalang isang taong ganid. Matalino ang mga tao na yung mga anak. Hindi sila tumigil sa paghahanap kay Mayor. At sa wakas, natagpuan ng mga tao na ang Mayor ay naging pulube. Nanlaki ang mga mata ni Sheila. Hala, bakit po siya naging pulube? Nagpakumbaba siya, anak. Sagot ni Irene. Gusto niyang makita kung mahalaga talaga siya sa mga tao. At hindi siya nagkamali, anak. Kagaya ng pagiging magulang, pinalaki niya ng tama ang lungsod. Alam nito kung anong tama at mali. Nakita niya ang pagpapahalaga ng taong bayan para sa kanya. Tapos, Mami, ano na pong nangyari? Tanong ni Sean sa kanyang ina. Nakulong ang bise at kinakailangan niyang pagbayaran ng lahat ng kanyang kasalanan sa batas at sa mayor, pati na rin sa taong bayan. Sa huli, hindi na naigang kasamahan laban sa kabutihan. Mahinahon na wika ni Irene sa kanyang mga anak. Kaya kayo mga anak ko, nais kong maghari sa inyong isipan at puso na palaging kabutihan ang mananalo kahit napakagulo man ng inyong isipan. Turo niya sa ulo at dibdib ng kanyang mga anak. Huwag niyong hahayaan na pangunahan kayo ng puot, pagkaganid o kasakiman. Tandaan ninyo na palaging may karma ang lahat ng ginagawa ninyo. Kaya dapat palagi kayong susunod kay Mommy. Huwag maging matigas ang ulo. Tumingin ito kay Sean. At huwag din masyadong makulit. Sabay tingin naman kay Sheila. Sige kayo kapag nagkataon, baka magaya kayo kay Bise. Gusto niyo ba yon? Umiling ang kambal sa tanong ni Irene. Hinaplos niya ang buhok ng mga ito. Alam kong minsan mahirap pumili ng tama. May mga pagkakataong ang mali ay mukhang mas madali, mas kaakit-akit, o mas mabilis na paraan para makuha ang gusto natin. Pero anak, hindi ito tungkol sa kung anong madali. Ito ay tungkol sa kung ano ang tama. Napayuko si Sean, tila nag-iisip sa sinabi ng kanilang ina. Samantalang si Sheila, tahimik lang na nakatingin sa kanya. Tila hinihintay kung ano pa ang kanyang sasabihin. Mommy, paano kung ang isang tao gumawa ng mali pero hindi niya naman sinasadya? Tanong ni Sheila. Ang tono nito ay may halong pagtataka. Napangiti si Irene. Kung hindi niya sinasadya, hindi ibig sabihin na wala siyang pananagutan, anak. Pero may malaking pagkakaiba ang taong nagkamali ng hindi sinasadya kaysa sa taong sinadyang manakit o manlamang ng iba. Ang unang isa, may pagkakataon para matuto, magsisi at itama ang mali. Pero ang pangalawa, kailangang pagbayaran ang ginawa niya. Parang si Bise? Sabat naman ni Sean. Tumango si Irene. Oo, marami siyang nagawang mali, pero hindi siya huminto. Pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang kasamaan hanggang sa mahuli siya. Sa dulo, wala siyang ibang sinisisi kundi ang sarili niya.
Mommy, paano kung isang araw may gumawa sa amin ng masama? Paano kung may taong manakit sa amin? Ano ang dapat naming gawin? Seryosong tanong ni Sean. Saglit na natahimik si Irene. Bilang isang ina, gustong-gusto niyang protektahan ang kanyang anak mula sa kahit na anong sakit o pasakit sa mundo. Ngunit darating ang araw na sila mismo ang aharap sa mundo ng kasinungalingan, panloloko at kasamaan. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Kung may taong manakit sa inyo, tandaan nyo na hindi ibig sabihin nito ay kailangan nyong gumante. Hindi ang paghihiganti ang sagot sa sakit. Pero hindi ibig sabihin na dapat na kayong manahimik lang at hayaan silang ulitin ang ginawa nila sa inyo o sa iba. Kapag may taong nanakit sa inyo, magsalita kayo. Ipagtanggol nyo ang sarili ninyo sa tamang paraan. At higit sa lahat, huwag nyong hayaan ang sakit ay gawing dahilan para kayo ay maging masama. Pero Mommy, paano kung hindi namin kayanin? Paano kung parang ang bigat po sa puso namin? Muling tanong ni Sheila. Ang boses nito ay may halong kaba. Hinawakan ni Irene ang kanilang mga kamay. Kapag nandito ako, hindi nyo kailangan mag-isa. Kapag parang hindi nyo na kaya, lumapit kayo sa akin. Hihigpitan ko ang yakap ko sa inyo at kahit anong mangyari, kahit gaano pa kasakit, hindi ko kayo pababayaan. Natahimik ang kambal. Saglit silang nagtinginan saka tumango. Mommy, mahal na mahal po kita. Marahang tawag ni Sean. Ngumiti si Irene. Mahal ko rin kayo. Sagot niya, kasabay na mahigpit na yakap sa kambal. Matulog na tayo at maaga pa tayo bukas. Aniya, sabay halik sa noo ng kanyang dalawang anak. 4:00 ng madaling araw, dahan-dahang bumangon si Irene sa kama para makapaghanda na at tinitiyak na hindi magigising ang dalawa niyang anak. Bumaba si Irene at nagtungo sa kusina para magluto ng almusal at baon na rin nilang mag-iina. Habang hinahalo ni Irene ang nilulutong sinangag sa kawali, panandali ang napatingin siya sa lumang orasan at nagmamadaling maghalo muli sapagkat napakabilis ng oras. Tila parang kagigising niya lang. Saglit siyang napahinto at huminga ng malalim. Ramdam niya ang bigat ng katawan niya. Pagod na pagod, kulang sa tulog pero hindi pwedeng huminto. Mabilis niyang tinapos ang pagluluto. Inihanda niyang almusal sa hapag, siniguradong maayos ang bawat plato at saka siya nagsimulang gumawa ng baon para sa kambal. 2 simpleng baonan, may kanin at ulam sa isa at prutas naman sa kabila. Pagkatapos, umupo siya sandali at tinignan ang ginagawa niya. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata saglit. Kung tutuusin, gusto niya rin namang magpahinga. Gusto niyang mahiga sa kama ng walang inaalala. Pero hindi maaari. Dahil kung siya ang titigil, sino na lang ang tatayong haligit ilaw ng kanilang tahanan? Walang ibang aasahan kundi ang sarili. Kaya kahit mahirap, kinakaya niya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Maya-maya pa'y narinig niya ang mahihinang yabag pababa ng hagdan. Napangiti siya kahit hindi niya pa ito nakikita. Kilala niya ang tunog ng bawat hakbang ng kanyang mga anak. Mommy, ang aga mo naman nagising. Mahinang tawag ni Sean habang kinukusot ang mata. Anak, kailangan natin gumising ng maaga para hindi tayo mahuli sa eskwela. Sagot ni Irene habang inaayos ang buhok ni Sean. Halika na't kumain. Kasunod nito ay bumaba na rin si Sheila. Tahimik pero halatang antok pa rin. Umupo ito sa pagkainan at napatingin sa pagkain. Mommy, hindi ka na naman natulog ng maayos, no? May pag-aalalang tanong nito. Napangiti si Irene. Ang mahalaga, busog kayo bago pumasok sa eskwela. Anong baon ko, Mommy? Tanong ni Sean sa kanyang ina. Bacon, anak. Ganon din ba sa akin, Mommy? Oo, ganun din. Kumain na tayo at baka lumamig pa ang hinanda kong sabaw at yung gatas ninyo ay ubusin ninyo. Pahayag ni Irene. Matapos magsalo-salo para sa almusal, nagtungo na sa banyo si Irene upang maligo at susunod naman na papaliguan ang kanyang mga anak. Mabilis siyang naligo. Ilang minuto pa lang ang lumilipas ay nagmamadali na siyang lumabas upang asikasuhin naman ang kambal. Nadatnan niya si Sheila at Sean nakaupo sa gilid ng kama, parehong halatang tinatamad pang bumangon ng tuluyan. Halika na anak, malambing niyang tawa kay Sheila habang kinukumbinsi itong pumasok na sa banyo. Nako anak, malilate tayo kung tatamarin pa kayo. Mommy, ang lamig po ng tubig. Reklamo ni Sean na halatang ayaw pa rin tumayo. Napailing sa Irene pero natataw siyang lumapit sa anak at hinaplos ang ulo nito. Kapag natapos ka ng maligo, magpapatayo agad. Ganun lang kasimple. Napangniwi si Sean, ngunit wala itong nagawa nang itulak na siya ni Irene papasok sa banyo.
Nang matapos paliguan, agad na silang pinasuot ng uniforme. "Mommy!" Biglang sambit ni Sheila habang inaayos ang kuwelyo ng uniforme nito. "Napapagod ka na ba?" Saglit na napatigil si Irene at ngumiti. Isang tipikal na ngiti ng isang nanay na gustong itago ang totoong nararamdaman. "Hindi anak, hindi napapagod ang isang mommy." "Oh, napakalinis nyo ng tingnan mga anak. Tapos kapag tapos ng klase nyo, susunduin ko na kayo. Mukha na naman kayong sumabak sa gyera. Ang dudumi ng uniforme nyo, yung buhok nyo sabog-sabog tapos ang aasim pa ninyo. Dagdag nyo pa na araw-araw kayong nawawalan ng gamit sa bag." Malumanay na sabi ni Irene. "Si Sheila, mommy, laging pinapahiram yung crush niya ng lapis." Sumbong ni Sean. "Totoo ba yan, Sheila?" Tanong ni Irene. Namula ang batang si Sheila. Hindi, mommy. Binabalik niya naman yun, no? Saka sabi niya sa akin, ang pretty ko raw." "Baka pretty annoying ang ibig niyang sabihin. Bulol pa naman yung crush mo." Pang-aasar ni Sean sa kanyang kakambal. "Nagpo-focus lang ako sa positive side. At least sabi niya sa akin maganda ako. Ikaw nga always kang nakikipagsuntukan sa last section. Tapos lagi kang nag-uwi ng 100 pesos pustahan ninyo." Nagulantang ang ina sa sumbong ni Sheila. Nalaki naman ang mga mata ni Sean. "Sean, naku kang bata ka. Hindi ba't sabi ko sa inyo? Wag na wag kayong makikipag-away sa kapwa bata. Saan mo natutunan ang pustahan na yan, Sean?" Napayuko si Sean, halatang hindi alam kung papaano sasagutin ng ina. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas bago siya napabuntong hininga. Tila ba iniipon ng lakas ng loob para ipaliwanag ang sarili. "Mommy, hindi naman po ako nakikipag-away ng basta-basta. Kasi po yung mga kaklase ko, sila naman yung nagyayaya. Minsan nakikipagpikunan lang talaga." "Saan mo natutunan yung pustahan-pustahan na yan, Sean?" Seryosong tanong ni Irene. Napalunok si Sean. Alam niyang hindi siya makakalusot sa titig ng kanyang ina. "Sa mga kaklase ko po. Mommy, hindi naman po ako nagsusugal. Parang laro lang po yun, yung pagalingan sa arm wrestling. Minsan ako yung nananalo kaya nakakauwi ako ng pera." Hindi na napigilan ni Irene ang mapailing. Hinawakan niya ang sentido niya at saglit na pumikit. Pinipigilan ang sarili na magalit ng tuluyan. Alam niyang hindi dapat palakihin ang boses niya dahil mas mainam na kausapin ang anak niya ng maayos. "Sean, hindi laro ang pera." Malumanay, ngunit may diin niyang sabi. "At hindi rin laro ang pisikal na pananakit. Alam mo bang maaaring masaktan ng isang tao dahil sa ginagawa ninyo? At paano kung sa susunod, hindi mo na lang kaibigan ang kaharap mo? Paano kung may mas malalang mangyari?" Hindi nakaimik si Sean. Napatingin siya sa kapatid, tila umaasang may sasabihin ito para iligtas siya, pero mabilis na umiwas ng tingin si Sheila. "Sean, hindi kita pinalaki para maging pikon, para gumamit ng dahas, o para matutong tumaya sa buhay na parang laro lang. Ang pera pinaghihirapan. Hindi mo dapat inaasa sa sugal o pustahan. At ang respeto, hindi mo makukuha sa pagiging matigas. Makukuha mo yon sa pagiging mabuting tao." Patuloy pa ni Irene. Napayuko pa rin si Sean at kahit hindi siya umiiyak, halata sa kanyang mukha ang pagsisisi. "Pasensya na po, mommy." Mahinang sabi nito. Lumapit si Irene at hinaplos ang buhok ng anak. "Alam kong bata ka pa at hindi ko naman inaasahan na maiintindihan mo agad ang lahat. Pero sana anak, tandaan mo to. Sa buhay, ang pinakamahalagang bagay ay hindi kung sino ang pinakamalakas, kung sino ang pinakamagaling sa suntukan, o kung sino ang may pinakamaraming pera. Ang tunay na mahalaga ay kung paano ka naging mabuting tao, paano ka natuto sa pagkakamali mo, at paano mo inalagaan ang pangalan at dangal mo." Tumingala si Sean at tiningnan ang kanyang ina. "Hindi ko na po uulitin, mommy." Napangiti si Irene. "Siguraduhin mo lang dahil sa susunod na marinig ko ang tungkol sa ganyang pustahan, ikaw mismo ang ipupusta ko kay principal." Sabay na natawa ang kambal, tila nabawasan ang bigat ng usapan. Napailing na lang si Irene. "At ikaw naman, Sheila, akala mo makakaligtas ka na sa akin? Anak, paalala ko lang sa'yo na ang lapis na binibigay mo sa crush mo galing sa pera ko, at ang pera ko pinaghihirapan ko ng husto. Wala naman masama kung magkaroon ka ng crush kasi alam ko paghanga mo lang yun sa kanya. Pero anak, sana sa susunod, wag na lapis. Pwede ba? Panty mong Doraemon para may souvenir siya." Pagbibiro ni Irene sa kanyang anak.
Nanlaki ang mga mata ni Sheila sa sinabi nito. Mami, grabe ka naman, hindi ko ibibigay yung panty ko. Sigaw ni Sheila, halos hindi makapaniwala. Si Sean naman ay napahalakhak ng todo at halos mahulog sa kinauupuan. Napabuntong hininga sa Irene pero hindi maitatago ang munting ngiti sa kanyang mga labi. Anak, seryoso ako. Wala namang masama sa pagkakaroon ng paghanga sa isang tao. Bata pa kayo at normal yan. Pero gusto ko lang ipaalala na hindi mo kailangang ibigay ang mga gamit mo para lang mapasayang ibang tao. Lalo na kung hindi mo alam kung pinapahalagahan ba nila yon. Tahimik na napaisip si Sheila. Mami, gusto ko lang naman po siyang maging kaibigan. At wala namang masama ron. Pero sana anak, tandaan mo na sa pagkakaibigan, hindi kailangan ipamigay ang gamit mo para lang mapansin ka. Dapat nandyan sila kasi gusto ka nilang kaibiganin bilang ikaw, hindi dahil may napapala sila sa'yo. Sige, ngayon, kung talagang gusto mong magbigay ng souvenir sa crush mo, wag lapis. Baka gusto mong ibigay ang test paper mo na may perfect score kung mangyayari yon. Dugtong ni Irene habang inaayos ang buhok ni Sheila. Napatigil si Sheila. Sabay silang tumingisan sa isa't isa. Ilang segundo lang, sumabog na naman ang tawanan sa loob ng bahay. Mommy, ang harsh mo! Reklamo ni Sheila pero halatang natutuwa rin siya. Tara na mga anak, baka malik na si Mommy at kayo rin, baka hanapin na kayo ni teacher. Kinuha na ni Sean at Sheila ang kanilang bag na mayroong kompletong gamit na pang-eskwela. Baon, tubig at iba pang gamit na kailangan ng mga bata. Naghanda na rin si Irene ng kanyang gamit sa isang malaking bag. Matapos noon, lumabas na sila ng bahay. Sinalubong agad sila ng school bus ni Sean at Sheila. Nang matapos maihatid, kaagad siyang naglakad patungo sa kanto upang sumakay naman ng jeep papunta sa public school na kanyang pinagtatrabahuhan. Isang grade 2 teacher si Irene. Pagdating niya sa school, nakapila na sa labas ng kanyang classroom ang mga estudyante. Binuksan niya ang pinto at pumasok na. Ang mga estudyante nagpunta naman sa kani-kanilang upuan. Good morning, class! Masigla niyang sabi. Good morning, Teacher Irene! Sabay-sabay na sagot ng kanyang mga estudyante. Okay, bago tayo magsimula sa ating lesson for today, gusto ko munang tanungin kayo. Masaya ba kayong pumasok sa eskwela? Nagtingin na ng mga bata at ilang saglit pa ay nagtaas sila ng kamay at sabay-sabay na sumagot. Apo, Teacher Irene! Napangiti si Irene. Alam niyo ba mga anak, ang pag-aaral ay hindi lang tungkol sa pagsusulat at pagbibilang. Ang eskwela ay isang lugar kung saan kayo ay matututo kung paano maging mabuting tao, kung paano rumespeto sa kapwa, paano maging masipag, at paano mangarap ng mataas. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating lesson, gusto kong marinig ang inyong mga sagot tungkol sa tanong na ito. Ano ang pangarap ninyo? Mabilis na nagtaas ng kamay ang ilan sa mga bata. Isa-isang tumayo ang mga ito at nagbigay ng mga sagot. Teacher Irene, gusto ko pong maging doktor para mapagaling ko ang mga may sakit. Sigaw ng isang batang babae sa likuran. Ako naman po, gusto ko maging pulis para maprotektahan ko ang mga tao. Sagot ng isa pang bata, puno ng kumpiyansa ang boses. Ako po, gusto ko pong maging teacher katulad ninyo, Teacher Irene. Sabi pa ng isang estudyante. Matapos ng ilang oras na pagtuturo, naramdaman ni Irene ang bahagyang pangangalay ng kanyang katawan. Okay, mga anak, ayan, tapos na tayo para sa araw na to. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsisikap sa klase natin ngayon. Bukas ulit huwag kayong makakalimot sa assignments ninyo. Paalala niya sa mga ito. Narinig niya ang sagot ng mga estudyante. Habang isa-isang lumalabas ang mga ito, natanaw niya ang isang batang naiwan sa upuan. Tila nag-aalangan kung lalapit ba o hindi. Agad niyang nilapitan ng bata at marahang tinanong. Oh, bakit hindi ka pa umuuwi? Teacher Irene, mahina nitong sagot, nakayuko habang hinihigpitan ang hawak sa bag. Pwede po bang humingi ng papel? Napakunot ang noo ni Irene. Wala ka bang papel? Umiling ang bata. Wala po Wala pong pambili si Mama. Napatingin si Irene sa kanyang estudyante. Halika, kukuha tayo sa bag ko. Agad siyang lumapit sa mesa, binuksan ang kanyang bag at kumuha ng ilang piraso ng papel. Ayan, para hindi ka na manghingi sa susunod Nanlaki ang mga mata ng bata. Pero, ang dami po nito, teacher. Kunin mo na
At kapag naubos mo na yan, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin, ha? Malambing niyang sabi rito. Dahan-dahang kinuha ng bata ang papel at mahigpit yung niyakap. Salamat po, Teacher Irene. Napangiti si Irene. Sige na, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na sa bahay ninyo. Irene! Sigaw ng isa sa kanyang co-teacher. Napalingon naman si Irene sa pinto. Magandang hapon po, ma'am. Nandiyan na si Manong na nagtitinda ng kwek-kwek. Baka gusto mong bumili. Paanyaya ng ginang sa kanya. Tumayo si Irene sa kanyang kinauupuan at kinuha mula sa bag ang kanyang cellphone at wallet. Sige po, ma'am. Tara na po. Nagtungo si Irene sa tindahan ng kwek-kwek. Doon, napansin niyang isang gusgusing lalaki na titig at halos naglalaway sa pagkain na tinitinda ni Manong. Gusto mo ba nun? Tanong ni Irene sa lalaki habang nakatingin sa nilulutong kwek-kwek. Hindi naman. Tanggi ng pulubi sa alok ni Irene dito. Okay. Pahayag ni Irene at lumapit sa tendero. Kumuha siya ng isang basong malaki doon at nilagay ang bawat tinitinda ni Manong. Nagulat ang pulubi sa ginawa ni Irene. Ilang segundong nagdaan, hindi niya magawang abutin agad ang pagkain. Huwag kang mag-alala. Wala kang kailangang bayaran. Gusto ko lang na makakain ka ng maayos. Wika ni Irene na may malumanay na ngiti sa mga labi. Marahang kinuha ng lalaki ang pagkain, ngunit hindi pa rin mawala ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Bakit mo to ginagawa? Mahina nitong tanong, tila hindi sanay sa kabutihang loob na ipinapakita sa kanya. Napangiti si Irene habang binubuksan ang takip ng tubig at iniabot iyon sa pulubi. Minsan kasi, kailangan nating matutong tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Lalo na kung alam natin na mas may nangangailangan kaysa sa atin. Maraming salamat po. Mahinang sabi ng lalaki matapos lumunok. Habang patuloy ang pagkain ng pulubi, isang co-teacher na Irene ang lumapit sa kanya. Irene, napakabuti mo talaga. Hindi lahat ng tao gagawin yan. Napailing naman sa Irene. Alam mo ma'am, hindi naman kailangang maging mayaman para makatulong sa iba. Minsan, kahit isang simpleng pagkain lang, kahit isang basong tubig lang, yun ang magpapagaan ng araw ng isang tao. Tumango ang kanyang kasamahan. Baka sa mukha nito ang paghanga. Sana lahat ng tao may pusong katulad mo. Napangiti naman si Irene ng bahagya. Sana nga. Pero kahit hindi lahat, basta may iilan na handang magbigay, alam kong hindi mawawala ng kabutihan sa mundo. Ilang sandali pa matapos maubos ang pagkain, tumingin ang lalaki kay Irene. Ma'am, hindi ko po alam kung paano ako makakapagbayad sa ginawa ninyo. Wala po akong pera. Wala rin akong maibibigay. Umiling si Irene. Wala kang kailangang bayaran, kuya. Pero kung gusto mo talagang suklian, gawin mo rin yan para sa iba. Sa oras na ikaw naman ang may kakayahang tumulong. Saglit na natahimik ang lalaki. Pangako po ma'am, balang araw, kapag ako naman ang may pagkakataong tumulong, gagawin ko po. Matapos bumili ni Irene ng kwek-kwek at 10 piraso ng takoyaki, umalis na siya. Kinain niya ang kwek-kwek habang ang takoyaki naman, pasalubong niya sa kanyang mga anak. Pagdating sa classroom, inayos niya lang ng kaunti ang kanyang mga gamit at saka umalis na. Pagdating sa tapat ng school, kaagad siyang nagpara ng jeep at sumakay. Napamulagat si Irene sa nasaksihan niyang pangyayari. Habang patuloy na tumatakbo ang magnanakaw, nakita niyang walang pag-aalinlangan na hinabol ito ng pulubi na tinulungan niya kanina. Hoy! Magnanakaw! Sigaw ng isang tendera sa gilid ng kalsada. Napatingin ang ibang pasahero sa jeep at maging ang driver ay saglit na tumigil upang masilip ang eksena. Ito po ma'am, mahinang sabi ng pulubi habang inaabot ang bag. Pasensya na, medyo nadumihan pero kompleto pa rin po ang laman. Napangang ang babae. Diyos ko, maraming salamat sa iyo kuya. Kung hindi dahil sa iyo, baka nawala na to. Habang pinapanood ni Irene ang pulubing tinulungan niya kanina, napagtanto niya kung gaano kabilis magbago ang tingin niya sa isang tao. Nang makarating siya sa eskinita, malapit sa kanilang tahanan, agad siyang bumaba sa jeep at naglakad na pauwi. Pagbukas niya ng pinto, inilapag niya ang kanyang bag sa lamesa at inayos ang supot ng pasalubong para sa kambal. Ilang minuto lang, narinig niya ang bus na huminto sa tapat ng kanilang bahay. Sumilip siya sa bintana at nakita niyang bumaba na ang mga ito. Binuksan niya ang pinto at sinalubong ang dalawa. Oh, mga anak, kumusta ang araw ninyo? Mommy! Masayang bati ni Sheila habang yumakap sa kanya.
Ang siya po ng araw ko. Si Crush po, binati ako kanina. Natawa naman si Irene. Ako naman anak, buti hindi mo siya binigyan ng bagong lapis. Pabiro niyang sabi rito. Si siya naman ay napasimangot. Si Sheila po, Mommy. Masyado na kinikilig. Ako naman naglaro ng basketball kanina pero natalo po kami. Napangiti si Irene, sabay haplos sa ulo ng kambal. Hayaan nyo, may pasalubong ako para sa inyo. Nanlaki ang mga mata ng dalawa nang makita ang supot ng takoyaki. Wow! Takoyaki! Salamat, Mommy! Mga anak, saan niyo pala gustong pumunta bukas? Tanong ni Irene sa kanyang mga anak. Mommy, gusto ko po sa perya. Pahayag naman ni Shan. Gusto ko rin po, Mommy. Mayroon daw kasing malaking aquarium doon tapos may lalangoy ng mga mermaid. Natutuwang sabi naman ni Sheila. Hindi naman sila totoong mermaid eh. Shokoy sila. Pangaasar ni Shan sa kambal nito. Wala akong naririnig. Basta ako, pangarap ko maging mermaid like may Barbie. Sagot naman ni Sheila. Oo na, Shokoy. Hays, kung ano-ano kasi pinapanood mo kaya kung ano-ano pinapangarap mo. Mabuti pa ako, gusto ko maging mayor. Parang bawat bata ng lungsod mayroong libreng laruan. May pagmamalaking wika naman ni Shan. Shan, gusto mong maging mayor para lang mamigay ng laruan? Tanong ni Irene habang natatawa. Opo, Mommy. Para lahat ng bata masaya. Kasi po kapag mayor ka, may kapangyarihan ka, di ba? Sagot ni Shan, nakataas pa ang kamao na parang kandidato sa eleksyon. Oo, may kapangyarihan nga. Pero hindi lang para mamigay ng laruan. Ang tunay na mayor, hindi lang nagpapasaya ng bata, dapat tumutulong din sa mga nangangailangan, nag-aalaga sa mga mamamayan, at pinoprotektahan ng lungsod. Pwede rin po yun, Mommy. Gagawin ko rin yun. Pero syempre, unahin ko muna pong mga laruan kasi lahat ng bata deserve maging masaya. Si Sheila naman ay hindi pa rin sumusuko sa pangarap na maging mermaid. Mommy, kung sakali pong hindi ako maging totoong mermaid, okay lang po bang maging marine biologist ako? Napataas ang kilay ni Irene. Marine biologist? Saan mo naman natutunan yan, anak? Sa science class po namin. Sabi ni teacher, ang marine biologist nag-aaral ng buhay sa dagat. So parang mermaid din sila, pero may wetsuit lang at saka oxygen tank. Masiglang sagot naman ni Sheila. Muling napangiti si Irene. Anak, kung yan ang gusto mong gawin paglaki mo, susuportahan kita. Ikaw din, Shan. Kahit hindi ka magbigay ng libreng laruan, basta maging mabuti kang leader, susuportahan din kita. Nagkatinginan ng kambal sabay sabing, Salamat po, Mommy! At sabay silang yumakap sa kanya. Masayang ipinagpatuloy ng mga bata ang pagkain ng takoyaki. Lumalalim na ang gabi at nag-aayos na si Irene ng higaan habang si Shan at Sheila naman abala sa pag-aayos ng gamit na dadalhin para sa kinabukasan. Mommy, kumusta po sa school? Biglang tanong ni Shan nang matapos na itong mag-ayos ng mga gamit. May makulit ka rin po sigurong estudyante kagaya ni Shan, Mommy. Tanong ni Sheila, pero ang mga mata nito ay nakay Shan at nakataas pa ang mga kilay at tila ba tinatarayan ng kakambal. Tumabi ang kambal sa kanya matapos niyang ayusin ang kanilang higaan at marahang hinaplos ang buhok ni Shan. Oo naman anak, ang dami kong estudyanteng makukulit, pero alam nyo, may natututunan na ako sa pagiging guro. Ang bawat batang makulit, may dahilan kung bakit sila ganon. Kasi po, Mommy? Tanong ni Shan. Kasi minsan, ang kulit nila ay paraan para mapansin sila. Baka may gusto silang sabihin pero hindi nila alam kung papaano, kaya ipinapakita nila sa ibang paraan. Paliwanag ni Irene. Minsan naman, may mga batang pasaway, hindi dahil sa gusto nilang manggulo, kundi dahil baka may pinagdadaanan sila sa bahay. O kaya, hindi nila alam kung paano itama ang mali nilang ugali. Tahimik na napaisip ang kambal. Napatingin si Sheila kay Shan, saka biglang umuso. Oh, Shan, narinig mo? Baka kaya ka makulit kasi may pinagdadaanan ka. Napakunot noo si Shan at mabilis na sumagot. Wala kaya. Masaya kaya ako sa buhay ko. Natawa naman si Irene. Alam ko anak, pero ibig sabihin lang nito, hindi natin dapat husgahan agad ang isang tao. Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nila. Kaya sa halip na mainis sa kanila, dapat intindihin natin sila. Tumingin si Sheila sa ina, saka nagtanong. Mommy, paano mo po natutulungan yung mga makukulit pang estudyante? Hinaplos na Irene ang ulo ni Sheila at ngumiti.
Pinapakinggan ko sila. Hindi ko agad sila sinisigawan o pinapagalitan. Una kong iniintindi kung bakit sila ganon. Kapag nakita ko may problema sila, kinakausap ko ng mahinahon. Pinaparamdam kong may taong nagmamalasakit sa kanila. Napatingin si Sean sa ina. Mommy, ibig sabihin po ba nun kahit makulit ako, hindi ka maiinis sa akin? Napangiti si Irene at niyakap ang kambal. Minsan, naiinis din anak. Biro niya, dahilan para matawa sina Sheila at Sean. Pero kahit kailan, hindi ako magagalit ng sobra sa inyo kasi mahal na mahal ko kayo at kahit makulit kayo, alam kong mabuti kayong mga bata. Mommy, kapag lumaki po ako, gusto ko rin maging mabait katulad mo. Muling sabi ni Sean. Ngumiti si Irene, pinipigilan ang pagpatak ng luha. At sigurado ako magiging isa kang mabuting tao anak. Ikaw at si Sheila. Kinabukasan, tanghali na nang makarating sila sa peryahan. Una nilang pinuntahan ng gustong-gustong makita ni Sheila ang isang malaking aquarium na punong-puno ng iba't ibang uri ng isda na kasamang lumalangoy ang mga magagandang sirena na mayroong magagandang buntot. Wow! Ang ganda nila, Mommy! Ang haba ng buntot nila! Kumikinang! Halos pasigaw na sabi ni Sheila at hindi maikubli ang tuwa. Natawa si Irene sa kasabikan ng anak. Si Sean naman, napataas lang ng kilay. Costume lang naman yan Mga ate lang yan na nakasuot ng buntot tapos lumalangoy. Napatingin si Sheila kay Sean, halatang naiinis. Ikaw talaga? Ang nega mo. Hindi mo ba nakikita? Parang totoo sila. Sige na nga, totoo na. Pero pag nakita ko may zipper yung buntot nila, sasabihin ko sa'yo. Natawa si Irene at nilagay niya ang kamay sa balikat ni Sheila. Anak, ang mahalaga, masaya ka sa nakikita mo. Minsan hindi naman natin kailangan alamin kung ano ang totoo o hindi. Basta marunong tayong humangat maniwala sa mahika ng mundo. Napangiti si Sheila at tumango. Mommy, gusto ko po magpa-picture sa mga mermaid. Ipapakita ko sa mga classmates ko na natupad ko ng pangarap ko na makakita po ng mermaid. Pahayag pa ni Sheila. O sige anak, magpapapicture ka sa mga mermaid para may maipakita ka sa mga classmates mo. Si Sean naman, hindi rin mapakali. Mommy, pagkatapos po ni Sheila, rides naman po tayo Gusto ko yung bumper cars, tapos yung Ferris wheel. Isa-isa lang anak, huwag kayong mag-alala, marami pa tayong oras. Agad silang nagtungo sa photo area kung saan pwedeng magpa-picture ang mga bata kasama ang mga sirenang lumalangoy sa aquarium. Agad silang nagtungo sa photo area kung saan pwedeng magpa-picture ang mga bata kasama ang mga sirenang lumalangoy sa aquarium. Excited na pumila si Sheila, hawak pa ang kanyang Barbie na sirena. Pagkatapos ng ilang larawan, agad niyang tinakbo si Irene at niyakap ito. Mommy, natupad na po ang pangarap kong makakita ng sirena. Napailing naman si Sean. Sabi ko naman sa'yo, mga ate lang yun na may buntot. Hindi napigilan ni Irene ang mapangiti. Okay na ba kayo? Pwede na tayong pumunta sa rides? Yes po! Sabay na sigaw ng kambal. Mabilis silang nagtungo sa ride section ng perya at hindi mapakali si Sean sa dami ng pagpipilian. Bumper cars, Ferris wheel, mini roller coaster at merry-go-round. Napangiti si Irene. Kahit alam niyang matagal-tagal na rin siyang hindi sumasakay sa mga ganoong rides, gusto niyang makisabay sa kasiyahan ng kanyang mga anak. Si Sean ang pinaka-agresibo. Todo bangga sa bumper cars ng iba, lalo na kay Sheila. Tinignan ni Irene ang malawak na tanawin, ang makukulay na ilaw ng perya, ang mga taong masayang naglalakad, ang mga batang katulad ng kambal na sabik sa buhay. Matapos sumakay sa mga rides, sinunod naman nilang manood ng circus show. Si Sean ay mayroong hawak ng popcorn habang si Sheila naman mayroong hawak na cotton candy. Habang nagpapatuloy ang palabas, hindi maiwasan ni Irene na mapansin ang ningning sa mga mata ng kanyang mga anak. Sa huling bahagi ng palabas, hindi na mapigilan ni Sheila ang emosyon. Ang saya po nito, Mommy! Mommy, buti po, dinala mo kami dito. Sabi naman ni Sean na ngayon ay halos ubos na ang popcorn na kinakain. Hinawakan ni Irene ang kamay ng kambal. Basta kayo anak, hanggat kaya ko, ibibigay ko sa inyo ang mga masasayang alaala. Habang naglalakad sila papunta sa susunod na booth, hindi maalis ang ngiti sa mukha ni Irene. Sa bawat hampas nila sa pukpok palayok, sa bawat pagsubok nilang makapagpasok ng bola sa fishbowl toss, at sa bawat hiyaw ng kambal sa shooting gallery, pakiramdam ni Irene, bumabalik siya sa kanyang kabataan. Nang marinig nila ang booth ng pera o bayong, natigilan si Sean at Sheila.
Mommy, gusto kong subukan yan. Sabay sabi ng kambal, parehong nakangiti. Sige, subukan natin. Pumila sila at nang dumating na ang kanilang turn, tinanong sila ng host. Ano, pera o bayong? Nagkatinginan si Sean at Sheila, halatang pinag-iisipan kung ano ang pipiliin. Bayong! Sigaw ni Sheila, sabay hila kay Sean. Nang buksan ng bayong, naglabas ang host ng isang maliit na kahon at ang premyo ninyo, isang mystery prize. Mabilis na binuksan ni Sean ang kahon at tumawa nang makita ang laman nun. Isang laruan na maliit na yoyo at candy. Ay, sayang, pera na lang sanang pinili natin. Reklamo ni Sean. Okay lang anak, ang importante nag-enjoy tayo. Hindi laging tungkol sa panalo, minsan ang saya, nasa excitement ng pagpili. Napahinto sa paglalakad ang mag-iina nang biglang tumunog ang tiyan ni Sean. Mommy, nagugutom po ako. Hindi gutom yan, may sawa ka lang talaga sa tiyan. Pangaasar ni Sheila sa kakambal nito. Napailing si Irene habang nakikinig sa walang katapusang asaran ng kambal. Aba anak, sa dami ng kinain mo, parang panay panghimagas at merienda lang. Natatawang sabi ni Irene habang hinahaplos ang tiyan ng anak. Sige na, maghanap tayo ng kakainan para makakain tayo ng maayos bago tayo umuwi. Mabilis silang naghanap ng maayos na kakainan sa paligid ng perya. Hindi nagtagal, nakakita sila ng isang maliit na karinderya na punong-puno ng mga pamilya at mga grupo ng magkakaibigan. Naamoy nila ang samyo ng pritong manok, sinigang at iba pang lutong bahay na talaga namang nakakagutom. Pumasok sila at agad na umupo sa isang bakanting mesa. Mommy, gusto ko ng pritong manok at saka kanin. Excited na sabi ni Sean. Ako po, Mami. Gusto ko po ng sinigang na baboy. Dagdag naman ni Sheila. Napangiti si Irene. Sige, tig-isa kayo ng order niyan, tapos kumuha na rin kayo ng gulay at sabaw para busog na busog kayo bago tayo umuwi. Habang hinihintay ang kanilang pagkain, hindi maiwasan ng magkapatid na muling pag-usapan ang lahat ng ginawa nila sa perya. Mommy, ang siya po talaga kanina sa rides, lalo na sa Vikings. Akala ko talaga mahuhulog ako. Tawang-tawa na kwento ni Sean. Mommy, di ba po, ang siya po sa circus, ang cute ng poodle na sumasayaw. Dagdag naman ni Sheila. Nakangiti lang si Irene habang pinapakinggan ng kambal. Masaya siya na nasulit ng kanyang mga anak ang araw na yon. Dumating ang kanilang pagkain at agad namang sumunggab ang kambal. Si Sean ay halos lunukin ng pritong manok sa sobrang gutom, habang si Sheila naman abala sa paghigop ng maasim-asim na sabaw ng sinigang. Napatingin si Irene sa mga ito at ngumiti. Masaya ba kayo ngayon mga anak? Sabay na tumango sina Sheila at Sean, parehong may kanin at ulam pang nakasubo sa bibig. Mommy, sobrang saya po, sagot ni Sheila matapos nguyain ang pagkain. Sana po Mommy, lagi tayong may ganito, sabi ni Sean. Medyo mahina ang tono, tila nag-aalalang hindi na ito mauulit. Napangiti si Irene at hinaplos ang buhok ng anak. Basta nandito ako, Sean, basta magkasama tayo, gagawa tayo ng masasayang alaala. Hindi kailangang mahal, hindi kailangang bongga. Ang importante magkakasama tayo. Habang ngumunguya si Irene ng kanyang pagkain, hindi niya napigilan ang sarili na mapatitig sa masayang pamilyang bagong pasok sa karinderya. Isang lalaki, buhat-buhat ang dalawang maliit na bata. Parehong tawa ng tawa habang kinikiliti sila ng kanilang ama. Ang nanay naman ay abala sa pagpupunas ng pawis ng kanyang mga anak. Napansin niya ng katahimikan ng kanilang ina at bahagyang itinagilid ang ulo. Mommy, okay ka lang po? Napatingin si Irene sa anak. Agad na isinuot ang kanyang pangkaraniwang ngiti upang itago ang anumang nararamdaman. Oo naman anak, bakit mo na itanong? Parang ang lalim po ng iniisip nyo, sagot ni Sean bago sumubo ulit ng kanin. Si Sheila naman na nakatingin din sa pamilyang kapapasok lang, tila may sariling iniisip. Maya-maya'y mahina ito nagsalita. Mommy, paano kaya pag may daddy rin kami, no? Mas masaya po kaya tayo? Saglit na natigilan si Irene at barahang hinawakan ang kamay ni Sheila. Anak, hindi naman nasusukat sa bilang ng tao kung gaano kasayang isang pamilya. Masayang isang pamilya hindi dahil kompleto, kundi dahil nagmamahalan at nag-aalaga ang bawat isa. Mommy, hindi niyo po ba namimiss ang may kasama? Inosenteng tanong ni Sean. Napabuntong hininga si Irene. Hindi madali ang mag-isa. Matapat niyang sagot.
hindi iniiwasan ng tanong. Minsan oo, napapagod din ako. Pero kapag nakikita ko kayong dalawa, nawawala lahat ng pagod ko. Kasi kayo ang dahilan kung bakit ako lumalaban sa buhay. Hinawakan niya ang kamay ng kambal at ngumiti. At tandaan niyo anak, hindi kailangang buo ang pamilya para maging masaya. Basta may pagmamahalan, may respeto, at may malasakit sa isa't isa. Sapat na yon. Si Sheila ang unang ngumiti. Mommy, kahit wala po kaming daddy, masaya pa rin naman po tayo, di ba? Oo naman anak. Pero mommy, pag mayor na ako, hahanapan kita ng Prince Charming. Sabi naman ni Sean. Natawa si Irene, pati na rin si Sheila. Nako anak, wala akong oras dyan. Matapos ng masayang hapunan sa peryahan, napagpasyahan na nilang umuwi sapagkat gabi na at mayroon pa silang pasok kinabukasan. Si Sean ay mayroong hawak na bagong laruan, habang si Sheila naman, pasa ni Irene sa likod. Nakatulog ang kanyang anak sa sobrang pagod. Habang naglalakad sila sa isang maliwanag na eskinita, may nakita silang dalawang lalaki na grabe kung makatingin sa kanilang mag-iina. Tila ba kinalabog ang dibdib ni Irene at hindi maganda ang pakiramdam niya sa susunod na mangyayari kung magpapatuloy pa silang maglakad. Kaagad niyang niyaya si Sean papunta sa ibang daan para makasakay sila sa jeep pa uwi. Hindi pa sila nakakalayo, naabutan sila ng dalawang lalaki. Huwag kang sisigaw! Hold up to! Aka na pera mo! Utos ng estrangherong lalaki na biglang naglabas ng patalim galing sa bulsa nito. Kung di mo ibibigay sa akin yung pera mo, sasaktan ko tong anak mong lalaki. Sabi naman ng kasama nito, sabay hawak ng mahigpit kay Sean. Wag po. Hoy, layuan niyo sila! Sigaw ng isang estranghero. Nang lumapit ang estranghero, nakilala kaagad ito ni Irene. Iyon ang pulubing tinulungan niya kahapon lang. Ang pulubi rin ang tumulong sa babaeng muntik ng ma-hold up. Nanlaki ang mga mata niya sa takot habang mahigpit na hinawakan si Sheila na tulog pa rin sa kanyang likuran. Si Sean naman, kitang-kita niyang nanginginig habang mahigpit na hawak ng isa sa mga lalaki. Hoy, tol! Umalis ka rito kung ayaw mong madamay! Sigaw ng isa sa mga hold-upper sa pulubing biglang sumulpot. Ngunit hindi natinag ang pulubi. Bitiwan yung bata! Madiing sabi nito, titig na titig sa mga lalaking armado ng patalim. Walang yan naman oh! Bakit ka ba nangingilam? Sigaw ng isa sa mga hold-upper. Mabilis nitong hinila ang braso ni Sean, dahilan upang mapasigaw ang bata. Aka ng pera mo! Kung ayaw mong masaktan ng anak mo! Ramdam ni Irene ang panlalamig ng kanyang katawan. Alam niyang wala siyang laban sa mga ito, pero hindi rin niya kayang hayaang mapahamak ang kanyang mga anak. Nanginginig niyang dinukot ang kanyang wallet sa bag, ngunit bago niya pa yun maiabot, isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha ng lalaki na may hawak kay Sean. Bagsak ito sa semento, dahilan upang mabitiwan si Sean. Mabilis na umatras ang bata at tumakbo pabalik sa kanyang ina, nanginginig sa takot. Nagulat ang isa pang hold-upper at agad na itinutok ang patalim sa pulubi. Walang hiya ka! Gusto mo bang mamatay? Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, isang grupo ng kalalakihan ang lumapit, mga trabahador mula sa kalapit na construction site, at agad nilang pinalibutan ang dalawang hold-upper. Mga walang hiya kayo! Sa mag-iina pa kayo ng gugulo! Sigaw ng isa sa mga trabahador. Dahil sa takot, mabilis na tumakbo ang mga hold-upper papalayo. Iniwan ang balak na pang-hold up. Mommy, ano pong nangyari? Mahina at inaantok pang tanong ni Sheila. Wala anak, ayos lang ang lahat. Mahinahong sagot ni Irene. Lumapit sa kanilang pulubi, hingal na hingal at bahagyang may galo sa pisngi mula sa pakikipagbuno sa hold-upper kanina. Pasensya na po ma'am, hindi ko man lang agad napansin na sinusundan na pala kayo. Mabuti na lang, may mga tao pang handang tumulong. Nakangiting sabi nito. Huminga ng malalim si Irene bago lumapit sa pulubi. Hindi niya na napigilan ang sarili. Niyakap niya ito ng mahigpit. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi niya na naituloy ang sasabihin. Napakamot sa ulo ang pulubi. Wala yun ma'am. Hindi ko po matitiis na hayaan kayong mapahamak. Lalo na po't kayong unang taong naging mabait sa akin. Si Sean ay marahang lumapit sa pulubi. Kuya, ikaw po palang bayani namin? Napangiti ang pulubi at tinapik ang balikat ni Sean. Walang bayani rito bata. Ang mahalaga, ligtas kayo mag-ina. Dahil sa pangyayari, isang lalaking trabahador ang lumapit sa kanila.
Ma'am, delikado po rito. Baka bumalik pa yung mga yon. Ihahatid na po namin kayo sa sakayin ng jeep. Mabilis na tumango si Irene. Salamat kuya. Pasensya na po sa abala. Sumama ka na lang sa amin. Wika ni Irene sa pulubing tumulong sa kanila. Ma'am, wag na po. Okay na po akong dito sa kalsada natutulog, kumakain at kung ano-ano pa. Tanggi ng pulube sa alok ni Irene. Sige na po kuya, sumama na po kayo sa amin. Saka gusto ko rin po magpasalamat sa pagbili nyo ng laruan sa akin kahit na dapat pangkain nyo na po yun para sa araw na yon. Pahayag naman ni Sean. Napanganga si Irene sa nalaman niya mula sa kanyang anak. Talaga ba anak? Siya ang nagbigay sa'yo ng laruan? Naalala nyo po mami nang wala po ako sa palengke? Nakita nyo lang po ako na may hawak na bagong laruan po. Ikinuwento ko na po yun sa inyo at siya po ang taong yun, mommy. Ani Sean sabay turo sa pulube. Napatingin si Irene sa pulube na kahapon lang tinulungan niya ng walang pag-aalinlangan. At ngayon, hindi lang isang beses kundi 2 beses na palang tinulungan ang pamilya niya. Kuya, totoo ba yon? Mahina niyang tanong. Napakamot sa ulo ang pulube, tila nahihiya. Pasensya na po ma'am, hindi ko naman po gustong ipagyabang o ipalam sa inyo. Gusto ko lang pong tulungan si siya nung araw na yon. Nakita ko siyang nag-iisa. Umiyak sa gilid ng palengke kaya sinamahan ko po. At nung nakita ko siyang malungkot, naisip kong mapasaya siya kahit sa maliit na paraan kaya binili ko siya ng laruan. Si siya naman ay muling lumapit sa pulube. Walang takot na hinawakan ng kamay nito. Kuya, kaya po gusto ko sumama kayo sa amin kasi po ang bait-bait nyo. Sabi po ni mommy, ang mabubuting tao dapat tinutulungan din. Tumulo ang luha ni Irene bago muling nagsalita. Kuya, wala po akong maiaalok na marangyang buhay. Pero kung gusto niyo pong magbagong buhay, kung gusto niyo magkaroon ng pagkakataong bumangon, bukas po ang tahanan namin para sa'yo. Napangiti si Sheila at hinila ang damit ng pulube. Kuya, sumama na po kayo sa amin, please. Dahan-dahan siyang tumango. Pilit na pinipigil ang luhang namumuo sa mga mata. Sige po, susubukan kong magsimula ulit. At sa gabing yon, habang patuloy silang naglalakad papunta sa kanilang bahay, hindi maiwasan ni Irene ang mapangiti. Nang makarating sila sa bahay, kagad sinamahan ng kambal ang pulubi sa banyo. Si Irene naman, nagpunta sa kwarto upang maghanap ng damit na pwedeng masuot ng lalaki. Naisip niyang buksan ang telebisyon at sakto, pagbukas niya, kaagad bumungad sa kanyang balita na nawawala raw ang mayor ng lungsod. Napakunot noo si Irene nang marinig ang balita sa telebisyon. Ayon sa mga otoridad, huling nakita ang mayor sa labas ng kanyang bahay. Ngunit mula nun, hindi na siya mahagilap. Patuloy pa rin ang investigasyon at nananawagan ng pamilya at ang mga opisyal ng lungsod sa sino mang maaaring may alam sa kinaroroonan ng mayor. Maya-maya'y bumaba na sina Sean at Sheila suot ang kanilang pantulog. Pagkatapos, kinuha nila ang damit na inilagay ng kanilang mami sa center table at ibinigay ang mga damit sa lalaki. Pagkatapos nun, sabay-sabay silang tatlo na nagpunta sa sala. Napansin ni Sean ang telebisyon. Mommy, ano pong nangyayari? Sabi sa balita nawawala raw ang mayor. Sagot ni Irene, hindi pa rin inaalis ang tingin sa screen. Salamat Irene. Okay naman sa akin ang damit naggaling sa tatay mo. Biglang napatingin si Irene sa lalaki at nanigas ang buo niyang katawan sa kanyang narinig. Zoren? Sigaw ni Irene sa gulat nang makita niya ang lalaking pamilyar sa kanya. Magkakilala po kayo, mommy? Tanong ni Sean. Oo, matagal na kaming magkakilala ng mami mo, Sean. Tugon ni Zoren sa tanong ng bata. Paano po? Tanong naman ni Sheila. Mga anak, mabuti pa siguro kung aakyat muna kayo sa itaas. Mga anak, mabuti pa siguro umakyat muna kayo sa itaas. May kailangan lang kaming pag-usapan na importante. Pahayag ni Irene at sumunod naman kaagad ang mga ito. Alam ko Irene, nagtataka ka. Naputol ang sasabihin ni Zoren. Niloloko mo lang ba ako, Zoren? Bakit ka magiging pulube kung isa kang mayor ng lungsod? Hindi niya makapaniwalang tanong dito. I have no choice, Irene. Kailangan ko ng pruweba na mayroong balak sa akin ng mga kasama ko sa politika bago ako maglantad. Tugon naman ni Zoren. Pero hindi ko maintindihan. Marahas niyang sabi, halatang gulong-gulo ang isip. Paano mo nagawang itago sa lahat ang tunay mong pagkatao? At bakit mo kailangang magpanggap bilang pulube? Huminga ng malalim si Zoren. Kita sa mukha nito ang pagod at bigat ng loob. Irene, matagal ko nang nararamdaman na may masama silang binabalak sa akin.
May mga dokumentong hindi ko maintindihan, mga transaksyong kahinahinala, at mga taong pilit akong kinokontrol sa loob ng gobyerno. Pero wala akong konkretong ebidensya para mapatunayang may katiwalian sa likod nito. Napalunok si Irene. So, naisipan mong mawala? May halong inis at awa ang titig ni Irene. Soren, mayor ka. May kapangyarihan kang baguhin ng sistema. Pero bakit kinakailangan mo magtago? Tumingin ng diretso sa kanya si Zoren. Dahil alam kong kung hindi ako nawala, baka ako mismong nawala ng tuluyan. Natahimik si Irene. Naisip ko na kung mawawala ako sa mata ng publiko, lalabas ang tunay na kulay ng mga gustong sumira sa akin. Sinubukan kong mamuhay sa lansangan. Hindi lang para magtago, kundi para makita ko kung ano talagang nangyayari sa lungsod na pinamumunuan ko. At doon ko nakita ang totoong problema. Ang mga mahihirap na hindi napapansin, ang mga krimen na hinahayaan lang, at ang mga katiwaliang bumabalot sa mga nasa itaas. Napahawak si Irene sa kanyang noo. At ngayon? Tanong niya, pilit na iniisip kung paano matutulungan si Zoren. Anong balak mo? Tumayo si Zoren at naglakad papunta sa bintana. Nakatingin sa madilim na kalsada. Ngayon na alam nilang buhay pa ako, sigurado akong may magtatangka pa rin tapusin ako. Pero hindi ako pwedeng magtago habang buhay, Irene. Kailangan kong bumalik. Ngunit kailangan may ebidensya akong dala laban sa kanila. Kailangan kong patunayan sa taong bayan kung sino talagang traidor sa lungsod na to. Pero paano mo gagawin yon? Tanong ni Irene, may halong kaba sa kanyang boses. Zoren, napakadelikado ng sitwasyon mo. Siguradong may mga mata nang nagmamasid sa'yo. Huminga ng malalim si Zoren at tumingin kay Irene. Kaya, kailangan ko ng tulong mo, Irene. Muling tumingin si Irene sa lalaki. Sabihin mo kung ano kailangan mo. Tutulong ako. Malaki ang may tutulong mo sa akin, Irene. Sa tulong mo, makikita ko ang tunay na buhay sa lungsod na pinapangalagaan ko. Pahayag pa ni Zoren. Kinabukasan, hindi naging maganda ang pagtulog ni Irene dahil bukod sa nalaman niya kay Zoren, mayroon din siyang itinatagong lihim sa binata. At hanggat maaari, ayaw niyang malaman iyon ni Zoren o pati na ng kanyang kambal na anak. Bumaba siya at namataan niya si Zoren na abala sa kusina. Nagluto na ako ng almusal natin. Dinamay ko na rin ang baon ninyong mag-iina. Pahayag pa nito. Maya-maya'y bumaba na rin sina Sean at Sheila na masayang masaya. Patakbo silang lumapit sa ina at hinalikan ito sa pisngi. Wow! Ang bango ng niluluto mo po! Papuring pahayag ni Sheila sa niluto ni Zoren. Tapos, may baon pa tayo? Dagdag pa nito habang nakatingin sa kanilang baunan. Simple lang yan. Pasasalamat ko sa kabutihan ninyo ng loob. Sana magustuhan ninyo. Opo, gusto namin palaging itlog, hotdog, ham at bacon po. Masiyang sabi naman ni Sean. Puto, suman, bibingka, bili na kayo. Napangiti si Sean nang marinig ang boses ng tindera. Kaagad niyang binuksan ang pinto at tinawag ang naglalako. Kuya, puto nga po. Sabay na sabi ni Zoren at Sean. Nanlaki ang mga mata ng dalawa at sabay na nagkatinginan. Nagtagal ng ilang segundo ang pagkakatitig ni Zoren at Sean sa isa't isa. Parehong nagulat sa hindi sinasadyang sabay nilang pagsambit ng parehong salita. Para bang may hindi maipaliwanag na koneksyon sa kanilang dalawa na hindi nila alam kung saan ang gagaling. Nang makabili na ng puto, bumalik na sila sa loob ng bahay at muling naupo sa hapagkainan. Ngunit kahit normal ang daling ng usapan, hindi maiwasan na Irene na mapansin ang palagi ang pagbaling ng tingin ni Zoren kay Sean, para bang may bumabagabag rito. At ganon din si Sean, hindi rin maipaliwanag kung bakit pero parang may kakaibang pakiramdam siya kay Zoren. Habang kumakain, nagsalita si Irene. Zoren, may problema ba? Tumingin ito kay Sean na abala sa pagkain at saka muling ibinaling ang tingin kay Irene. Irene, ilang taon na bang kambal mo? Halos mabilaukan si Irene sa narinig. Ito na nga bang kinatatakutan ko? Bulong niya sa kanyang isipan. Ha? Bakit mo naman na itanong? Patay mali siya na sabi ni Irene. Curious lang. Mukhang matalino si Sean, palakaibigan. Medyo makulit na may pagkapilyong bata. 5 taon ng kambal. Maikling sagot ni Irene. Tumayo naman si Zoren. Pwede ba akong manood ng TV? Huwag ka nang magpaalam, Zoren. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin dito sa bahay. Walang problema sa akin.
Habang nasa banyo si Irene at naliligo, hindi niya maiwasang mapaisip tungkol kay Zoren. Paano kung malaman niya ang katotohanan? Paano kung matuklasan niyang lihim na matagal ko nang itinatago? Sa sala, masayang nanonood ang kambal, pati na rin si Zoren. Sean, ilang taon ka na nga ulit? Tanong niya na may bahagyang pag-aalinlangan sa boses. 5 na po ako, kuya. Ikaw, Sheila? 5 din po, kasi kambal kami, di ba? Sagot ng bata habang nakangiti. Hindi agad nakapagsalita si Zoren. Napalunok siya at agad niyang napansin ang bahagyang panginginig ng kamay. Sinubukan niyang itago ang biglang kaba sa kanyang dibdib. Mabilis siyang nag-isip, naghanap ng paliwanag sa loob ng kanyang isipan. Halos 6 na taon na mula nung huli kaming nagkita ni Irene. Muling binalingan ni Zoren si Sean. Tinitigan niya ang bawat detalye ng mukha ng bata. Ang hugis ng mata, ang tindig, ang paraan ng pananalita. Para bang may pamilyar sa lahat ng ito. Okay ka lang, kuya? Tanong ni Sean, bahagyang nakakunot ang noo. Para kang natulala. Napailing si Zoren at pilit nang umiti. Wala. Napaisip lang ako. Habang nanonood sila, biglang mayroong balitang lumabas. Nag-announce na wala raw pasok sa lungsod dahil sa mataas na heat index. Biglang lumakas ang hiyawan ni Sean at Sheila nang marinig ang anunsyo sa telebisyon. Yay! Walang pasok! Sigaw ni Sheila habang tumatalon sa sofa. Mommy! Wala po kaming pasok! Dagdag ni Sean sabay yakap kay Irene na katatapos lang maligo at kararating lang sa sala. Napabuntong hininga si Irene. Mga anak, huwag kayong masyadong maingay. Akala mo naman 1 buwan kayong walang pasok. Si Zoren naman ay napangiti lang habang pinagmamasdan ang kambal. May posibilidad ba? Ako ba talagang ama nila? Sinubukan niyang ibaling ang isip sa kasalukuyang sitwasyon. So, dahil wala kayong pasok ngayon, anong balak niyong gawin? Tanong niya sa kambal. Napangiti si Sheila at sabik na sumagot. Gusto ko pang maglaro ng dress up kasama si mommy. Gusto ko naman maglaro sa labas, Kuya Zoren. Mag-basketball tayo. Yaya ni Sean, sabik na sabik. Natawa naman si Irene. Teka lang, ang aga-agang dami niyo ng plano, isa-isa lang. Si Zoren naman ay napakamot sa ulo, tila hindi sanay sa ganoong eksena. Habang patuloy ang kasiyahan ng kambal, hindi maiwasang mapatitig ni Zoren kay Irene. Alam niyang may itinatago ito. Irene, tawag ni Zoren. Pwede ba kitang makausap? Ha? Tungkol naman saan? Tanong ni Irene. Mamaya na lang kapag nakapagbihis ka na. Wika ni Zoren habang nakaturo sa tuwa niyang nakatapis sa hubad ng katawan ni Irene. Kaagad itong namula at patakbong umakyat sa pangalawang palapag ng bahay. Nang makaakyat si Irene, ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Nakalimutan niyang may lalaki nga pala sa loob ng kanilang tahanan. Habang nagbibihis, bigla siyang nakakita ng message galing sa kanyang kaibigan. Habang nagbibihis, biglang may dumating na mensahe mula sa kanyang kaibigan. Kinakailangan ng tulong niya, kaya mabilis siya nag-ayos at bumaba na. Kailangan niyang makaalis kaagad dahil emergency yon. Pagkababa ni Irene, agad siyang sinalubong ni Zoren na halatang hinihintay talaga siya para sa usapan nila. Ngunit sa halip na umupo at makipag-usap, kinuha ni Irene ang kanyang bag at nagmamadaling nagsuot ng sapatos. Sandali, saan ka pupunta? Tanong ni Zoren halatang nagtataka sa biglaang pagmamadali nito. May emergency, Zoren. Kailangan ako ng kaibigan ko. Sagot niya habang inaayos ang kanyang bag. Anong klaseng emergency? Hindi ko pa alam ang buong detalye pero mukhang seryoso. Kailangan ko nang umalis ngayon din. Bago pa makasagot si Zoren, biglang lumapit ang kambal. Mommy, aalis ka? Oo anak, may pupuntahan lang si Mami sandali. Oh, kung ganun, ako nang bahala sa kanila. Pero babalik ka, 'di ba? Kasi may kailangan pa tayong pag-usapan. Oo, babalik ako. Magpakabait kayo ha. Huwag kayong makulit kay Kuya Zoren. Sige po, Mommy. Sagot naman ni Sheila habang yakap pa rin ang laruan nitong Serena. Napangiti si Irene sa kambal bago muling tumingin kay Zoren. Salamat, Zoren. Nang makaalis na si Irene, agad nag-isip ang kambal na gagawin nila habang wala ang kanilang ina at sila lang tatlo ang nandoon. Nagkatitigan lang sina Zoren, Sean at Sheila na para bang nag-aabang kung sino ang unang magsasalita o magpaplanong gumawa ng kahit na ano. Si Sean ang unang ngumiti ng pilyo,
Wala si Mommy. Sumabay si Sheila sa ngiti ng kakambal nito. Oo nga, wala si Mommy. Nakakunot ang noo ni Zoren habang pinagmamasdan ang dalawang bata. At ano naman ang ibig sabihin yan? Tanong niya, bahagyang nagdududa sa kanilang iniisip. Biglang sumigaw si Shan. Freedom! Napailing si Zoren. Aba, baka nakakalimutan nyo, nandito pa ako. Pero Kuya Zoren, hindi ka naman si Mommy, diba? Oo nga, hindi ka naman siguro magagalit kung magkakalat kami ng laruan, diba? Napatitig si Zoren sa dalawa, pilit na pinipigilan ng tawa. Ang kukulit ng mga batang to. Okay, ganito na lang. Dahil wala si Mommy, kayo ang bahala sa gusto nyong gawin. Pero, kapag dumating si Mommy nyo at nakita niyang parang dinaanan ng bagyong bahay na to, siguradong sa inyo siya magagalit. So, kayong bahala. Napaisip ang kambal. Okay, fine. Pero ibig sabihin ba nito pwede tayong gumawa ng kahit na ano basta hindi magulo? Oo naman. So, anong gusto nyong gawin? Pizza party! Nagulat si Zoren sa lakas ng sigaw ng dalawa pero natawa na lang siya. Sige, pero tayo mismo ang gagawa ng pizza natin, ha? Napangiti si Zoren habang pinagmamasdan ng kambal na sabik sa gagawin nila. Kung ganito kasarap sa pakiramdam ang may pamilya, bakit hindi ko to naramdaman nun? Bulong niya sa sarili. Sa kusina, abalang tatlo sa paghahanda ng kanilang homemade pizza. Si Zoren, bagamat hindi sanay magluto, kumukuha ng instruction sa internet gamit ang cellphone na pinahiram sa kanya ni Irene. Si Sean at Sheila naman, masayang nagkalat ng sangkap sa lamesa, parehong sabik sa gagawin nilang espesyal na merienda. Matapos ilagay ang topping sa pizza dough, inilagay na nila ito sa oven. Habang naghihintay, sabay-sabay silang umupo sa mesa, halatang sabik sa kalalabasan ng kanilang ginawa. Alam nyo, hindi ko akalaing magiging ganito kasaya mag-pizza party kasama kayo. Talaga po, kuya? Tanong ni Sheila. Tupango si Zoren. Oo naman, pakiramdam ko, parang may pamilya ako. Napangiti naman si Shan. Di maging part ka na ng family namin, kuya. Nagulat si Zoren sa sinabi ni Shan. Hindi niya alam kung anong isasagot. Napatingin siya kay Sheila na masaya lang na tumatango sa sinabi ng kakambal. Sige Kuya Zoren, simula ngayon ikaw ng honorary big brother namin. Natawa si Zoren kahit sa loob niya may kakaibang init ang gumuhit sa kanyang puso. Sige, honorary big brother na ako. Pero dahil kuya nyo na ako, kailangan ko rin kayong turuan ng tamang asal, ha? Biglang tumunog ang oven. Luto ng pizza! Sabay nilang sigaw. Mabilis nilang nilabas ang pizza. At kahit hindi perpekto ang hugis, halatang napakasarap nito. Matapos kumain, nabusog na ang kambal. Hinayaan ni Zoren na makatulog ito sa sala habang siya nagliligpit ng pinagkainan nila. Tiniyak niyang hindi makikita ni Irene na kumain ang kambal ng pizza. Matapos mag-ayos at magligpit, muli niyang tinitigan ang kambal. Shan, kuhang-kuha mong pag-ugali ko nung bata pa ako. Pati na rin ang paborito kong pagkain. Ikaw naman, Sheila. Kuhang-kuha mong mukha ko nung bata pa ako. Bulong ni Zoren sa kanyang sarili. Hindi ko alam kung tama bang hinala ko na mga anak ko kayo. Dagdag pa ni Zoren. Sinamantala niyang pagkakataon na wala si Irene sa bahay at nagsimula siyang maghalughog ng mga bagay doon. Dumiretso siya sa kwarto ni Irene. Sa tagal niyang paghahanap, nakita niyang pregnancy test kit at pati na rin ang ultrasound ni Irene. Nanlaki rin ang mga mata ni Zoren nang makita niyang picture niya at isang picture na magkasama sila ni Irene. Doon na nagdugtong-dugtong ang mga nasa isip ni Zoren. Anak ko nga kayo, Sean at Sheila. Nung makita ko pa lang si Sean sa palengke, malakas ang hinala kong anak kita. Kaya hindi ko pinahalatang sinusundan ko sa Irene kung nasaan man siya magpunta. Sa eskwelahan man na pinagtatrabahuhan niya o sa perya. Sa eskwelahan man na pinagtatrabahuhan niya o sa peryahan kung saan ko kayo naabutan. Siguro, blessing in disguise na rin to para maging ama ako sa dati kong naging nobya. Hindi napansin ni Zoren na nasa loob din pala ng kwarto si Irene at naninigas sa kinatatayuan nito habang nakatingin sa kanya. Hawak ang lahat ng ebidensya na tinatago ni Irene. Nanlamig ang buong katawan ni Irene. Ang kinatatakutan niyang sandali, dumating na. Hindi niya na maitago at hindi na maitanggi pa. Dahan-dahang lumingon si Zoren, hawak pa rin ang ebidensyang nagpapatunay na siya nga ang ama ng kambal.
Nang makita niyang nakatayo si Irene sa may pintuan, halatang gulat at hindi makagalaw, alam niyang tapos na ang lahat ng pagtatago. Irene! Mahina niyang tawag sa babae. Hindi alam ni Zoren kung paano sisimulan ang usapan, pero isa lang ang sigurado niya na hindi niya nahahayaang muling itago ito ng dating kasintahan. Zoren, makinig ka muna sa paliwanag ko. Mahina niyang sabi, pilit na pinapanatili ang boses niyang kalmado. Pero umiling si Zoren, bakas ang sakit sa mukha nito. Irene, bakit? Ang tinig niya ay basag, puno ng tanong at lungkot. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo itinago na may anak tayo? Napayuko si Irene, pinipigilan ang pagpatak ng luha. Hindi madali ang desisyon na yon at hindi niya inakala na darating ang araw na kailangan niyang ipaliwanag pa. Hindi ko to ginusto, Zoren. Hindi ko ginustong itago sa'yo pero wala akong choice. Anong wala kang choice? Malungkot, ngunit may halong galit na tugon ni Zoren. Diyos ko, Irene, mula noon hanggang ngayon, hindi ko nakilala ang sarili kong mga anak. Hindi ko man lang nakita ang una nilang hakbang. Ang unang beses nilang tumawag ng daddy dahil hindi nila ako nakilala. Napalunok si Irene. Sobrang gulo ng sitwasyon natin ng Zoren. Paliwanag niya, pilit na inaabot ang kanyang mga salita. Nang malaman kong buntis ako, nawala ka na. Bigla kang nawala sa buhay ko nang walang pasabi. Walang paliwanag. Hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Hindi ko alam kung babalik ka pa. Natakot ako. Natakot akong sabihin sa'yo tapos baka masaktan lang ako ulit. Saglit na natahimik si Zoren. Alam niyang totoo ang sinasabi ni Irene. Totoong siya ang nawala. Totoong hindi niya alam ang iniwan niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ang nakaraan ang iniisip niya, kundi pati na rin ang mga taong walang kamalay-malay sa lahat ng ito. Pero Irene, may karapatan silang malaman. Pabulong niyang sabi, tinatapik ang larawan ni Nashan at Sheila. May karapatan silang makilala ako bilang ama nila. Napalunok sa Irene. Anong balak mong gawin ngayon? Mahina niyang tanong kay Zoren. Irene, gusto kong makabawi sa kanila. Gusto kong makilala nila ako. Gusto kong maging ama sa kanila. Matagal bago siya nakasagot, pero sa huli, tumango siya. Zoren, kung handa kang gawin yan, hindi kita pipigilan. Mommy? Meron kaming daddy? Nagulat si Shan na biglang nagsalita na nakatayo sa tapat ng pinto. Hindi na namin siya Kuya Zoren, kundi daddy namin siya, Mommy. Dagdag na tanong pa ni Sheila. Anak, sana maintindihan niyo si Mommy. Hindi ko gustong magsinungaling sa inyo. Mas lalong hindi ko gustong itago kay Zoren na mayroon supling akong dinadala noon. Dahil nung panahon na yon, wala siya sa tabi ko at naguguluhan ako. Itinakwil ako ng magulang ko at isinisisi sa akin ng aking inang pagkamatay ng tatay ko. Ako raw ang naging dahilan kung bakit na-heart attack ang tatay ko. Wala akong malapitan. Tapos isang araw, nakita ko na lang na tumatakbo na pala sa politika ang inyong ama. Natakot ako kasi baka ako ang makasira sa reputasyon at kasikatan ng inyong ama, kaya nanatili akong tahimik. Paliwanag niya Irene sa sitwasyon. Si Shan ang unang nagsalita, nakatingin kay Zoren. Ikaw ang daddy namin? Dahan-dahang lumapit si Zoren, lumuhod sa harap ng kambal upang maipantay ang kanyang tingin sa kanila. Sa kabila ng gulong nararamdaman, pilit niyang pinanatiling kalmado ang boses. Oo, Shan. Ako ang daddy ninyo. Nanatili lang nakatitig si Shan kay Zoren. Si Sheila naman napatingin sa kanila na para bang humihingi ng kumpirmasyon. Nang tumango si Irene, biglang tumulo ang luha ni Sheila. Bakit ngayon lang po namin nalaman? Napapikit si Irene. Pinipigilan ang sariling umiyak. Ayoko sanang lumaki kayo na may tanong kung bakit hindi nyo nakilala ang tatay ninyo. Pero hindi ko rin alam kung papaano ipapaliwanag sa inyo noon. Alam kong darating din ang araw na kailangan yung malaman ng totoo. Pero hindi ko inakalang ganito kabilis darating ang araw na yon. Si siya naman, hindi pa rin makapagsalita. Tumingin siya kay Zoren. Kung daddy ka po namin, bakit hindi mo po kami hinanap?
Halos mapatid ang hininga ni Zoren sa tanong ng anak. Hindi ko alam, anak. Mahina niyang sagot. Hindi ko alam na mayroon akong mga anak. Kung nalaman ko lang noon, hahanapin ko kayo. Babalik ako sa mami ninyo. Hindi ko kayo kailanman iiwanan. Pero ngayon na alam ko na, hindi ko nahahayaang lumipas ang kahit isang araw na hindi ko kayo nakakasama. Gusto kong bumawi sa inyo. Gusto kong makilala kayo. At gusto kong makilala nyo rin ako bilang tatay ninyo. Daddy? Maingat na sabi ni Nashan at Sheila. Ngayong alam mo na, Zoren, anong susunod nating gagawin? Hindi tayo habang buhay na magtatago dahil nandyan palagi ang mga kalaban mo sa politika. Ayokong madamay ang mga bata. Iniingatan ko sila ng buong buhay ko. Pahayag ni Irene. Alam ko, Irene. Naiintindihan ko. Bukas, aalis na ako. Daddy, saan ka pupunta? Tanong ni Sheila. Mga anak, kailangan mo nang umalis ni Daddy para ayusin ang gulo na to. Hindi ako pwedeng magtago habang buhay. Gusto kong maging isang tunay na ama sa inyo at kailangan kong harapin ang laban na to. Pero Daddy, bumagsak ang balikat ni Shan. Halos maluha na. Katatapos lang namin malaman na nandyan ka tapos mawawala ka na naman. Huminga ng malalim si Zoren. Anak, hindi ako mawawala. Pangako yan. Hindi tulad ng dati. Babalik ako. Alam kong takot ninyo pero kailangan kong lumaban. At kailangan kong siguraduhin na ligtas kayo ng mami ninyo. Mahigpit na niyakap siya ni Nashan at Sheila. Babalik ka ha? Promise mo yan, Daddy? Pangako, anak. Bulong ni Zoren, pilit na pinipigilan ang pagpatak ng luha. Zoren, kung aalis ka, paano mo kami matitiyak na ligtas kami rito? Seryoso na sabi ni Irene. May mga tao akong pinagkakatiwalaan pa rin. Sisiguraduhin kong may magbabantay sa inyo. Hindi ko hayaang madamay kayo sa gulo na to. Sige, kung ganon, mag-ingat ka, Zoren. Pero siguraduhin mong babalik ka. Wika pa ni Irene. Ngumiti naman ang binata kahit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Kahit anong mangyari, babalik ako. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya naging masaya. Katabi niya si Shan sa kanyang kanan at nasa kaliwang braso niya si Sheila. Nasa tabi naman ni Shan ang nanay niyang si Irene. Mabilis na nag-ayos at nagluto si Zoren para sa kanyang pamilya. Maya-maya, dumating na ang isang pangmayamang sasakyan. Mayor, handa na po kami. Sabi ng sekretarya ni Zoren. Kung ganon, let's go. Kailangan natin matapos to. Sumama na sa sekretarya si Zoren at sumakay sa sasakyan. Habang papalayo, hindi maiwasan ni Zoren na lingunin ang bahay kung saan niya muling naranasan ang saya ng isang pamilya. Mayor, sigurado po ba kayo na tama itong gagawin natin? Delikado pa rin po ang sitwasyon. Seryosong sabi ng kanyang sekretary. Matapang na tumingin si Zoren sa harapan. Wala nang atrasan. Hindi ako pwedeng magtagal sa pagtatago. Mas lalong hindi ko pwedeng hayaang madamay sila. Samantala sa bahay, nagising si Irene at agad niyang napansin ang kawalan ni Zoren sa tabi niya. Saglit siyang natulala. Pakiramdam niya may kulang. Nakita niya si Shan at Sheila na mahimbing pa rin natutulog. Lumabas siya ng kwarto at bumaba sa kusina. Doon, bumungad sa kanya ang nakahandang almusal. May isang papel na nakapatong sa mesa. Dahan-dahan niyong kinuha ni Irene at binasa ang sulat. Irene, alam kong mahirap ang sitwasyon na to. Alam kong hindi mo gusto na maipit sa ganitong gulo. Pero gusto kong malaman mo na ginagawa ko to para sa atin. Para sa pamilya natin. Hindi ako mawawala. Babawi ako sa lahat ng taon na hindi ko kayo nakasama. Yon ang laman ng sulat ni Zoren. Mommy, where's Daddy? Tanong ni Shan. Umalis na muna siya, anak. Pero sabi niya babalikan niya tayo. Kainin na lang natin yung niluto ng daddy mo. Mommy, babalik ba talaga si Daddy? Tanong ni Shan. Napapikit si Irene. Pinipigilan ang sariling hindi umiyak. Gusto niyang maging matatag para sa kambal. Gusto niyang paniwalaan ang pangako ni Zoren. Ang pangako nito na hindi na sila muling iiwan. Babalik siya, anak. Sagot niya, puno ng paniniwala sa kanyang boses. Pangako niya yun sa atin at kilala ko ang daddy ninyo.
Hindi siya basta-basta bibitaw. Mahigpit na yumakap si Sheila sa kanya. Gusto ko po siya dito, Mami. Ayoko pong mawala ulit si Daddy. Hinawakan ni Irene ang pisngi ni Sheila at pinunasan ang mga luha nito. Alam ko, anak. Pero minsan may mga bagay tayong kailangang gawin para sa mas ikabubuti ng lahat. Ang daddy ninyo, lumalaban siya hindi lang para sa sarili niya, kundi para din sa atin, para hindi na tayo kailangang matakot. Matapos nilang kumain ay biglang may kumatok sa kanilang bahay. Patakbong tumungo si Sean sa pinto. Ang kaninang nakangiting batang si Sean, ngayon ay napalitan ng kalungkutan. Akala ko si daddy na. Malungkot na pahayag ni Sean. Sean, sino yan? Tanong ni Irene patungo sa kinaroroonan ng anak. Hindi po si Daddy. Pumasok sa loob ang isang lalaki. Hello. Ikaw siguro sa Irene? Tanong ng lalaki kay Irene. Hindi maganda ang pakiramdam ni Irene sa lalaki, pero sumagot pa rin siya. Huminga siya ng malalim. Yes, ako nga si Irene Olivares. Oh, that's good. I am Nestor Ocampo, ang Vice Mayor ng lungsod na to. Nice to meet you. Pagpapakilala ng lalaking si Nestor. Anong ginagawa niyo rito? Bakit at para saan? Sunod-sunod na tanong ni Irene. Nandito kami para kay Mayor Zoren San Pedro. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa mayor natin, pero alam kong kayo ang pamilya niya. Kayo ang kailangan niya ngayon. Ang sabi niya sa akin, sunduin ko kayo para samahan niyo siya. Mabilis ang tibok ng puso ni Irene. Bumaling siya kay Nestor. Tinatantsyang bawat galaw nito. Bakit mo kami tinutulungan? Ano bang nangyayari kay Zoren? Napabuntong hininga si Nestor at seryosong tumingin sa kanya. Dinala ni Mayor Zoren sa korte ang ebidensyang nakuha niya laban sa mga tiwaling opisyal. Ngunit bago pa man siya makapagsalita sa publiko, na-corner na siya ng mga tauhan ni Congressman Velasco. Nanlaki ang mga mata ni Irene sa narinig. Ano? Nasa panganib siya? Tumango si Nestor. Ang huling impormasyon namin, tinutugi siya ng mga armadong lalaki. Pero bago siya tuluyang mawala sa radar, tinawagan niya ako. Sabi niya, kung may mangyari man sa kanya, ako ang dapat lumapit sa inyo at protektahan kayo. Huminga ng malalim si Irene. Tiningnan niya ang kanyang mga anak, saka muling humarap kay Nestor. Nasaan siya ngayon? Nagpapalit-palit siya ng lokasyon para hindi matuntun. Pero may safe house kaming pinaghahandaan. Sakaling makalabas siya ng lungsod, doon tayo dapat magkita. Tumango siya, mahigpit na hinawakan ang kamay ng kambal. Okay, sasama kami. Mabilis silang naghanda. Bago sila lumabas ng bahay, humarap si Irene sa kambal. Mga anak, kahit anong mangyari, sumunod lang kayo sa akin ha. Huwag kayong bibitaw. Sabay na tumango sina Sean at Sheila. Opo, Mami. Habang papasok sila sa sasakyan ni Nestor, hindi maiwasan ni Irene ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda naman, nasa harapan ng media, mga opisyal ng lungsod at mga mamamayang nagtipon sa City Hall. Tumayo si Mayor Zoren San Pedro sa entablado. Hawak ang isang folder na naglalaman ng mga ebidensya na matagal niyang inipon laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Sa kabila ng tensyon at panganib na nakaamba, matapang niyang hinarap ang bayan. Mga kababayan, panimula ni Zoren, matapang at diretso ang tinig. Narito ako ngayon hindi lang bilang inyong alkalde, kundi bilang isang taong may paninindigan para sa katotohanan at hustisya. Mabilis niyang binuksan ang folder at itinaas ito. Narito ang ebidensya ng pandaraya, pang-aabuso sa pondo ng bayan, at pagpaplano ng mas madilim pang mga gawain na matagal nang bumabalot sa ating lungsod. Napuno ng bulungan ang buong bulwagan. Ang mga taong naroon, mga residente, empleyado ng gobyerno at maging mga media, nagkatinginan. Halos hindi sila makapaniwala sa narinig. Sino ang nasa likod ng lahat ng to? Sigaw ng isang mamamayan mula sa likuran. Dahan-dahang tumingin si Zoren sa mga opisyal na nakaupo sa harap ng stage. Ang mastermind ng lahat ng katiwaliang ito, walang iba kung hindi si Vice Mayor Nestor Ocampo. Nagulat ang karamihan, marami ang hindi makapaniwala. Ang taong inakala nilang kakampi ng bayan, siya pala ay may madilim na balak sa lungsod. Tama ang narinig ninyo. Matapang na patuloy ni Zoren. Si Nestor Ocampo at ang kanyang kasabuat ay matagal nang nagpaplano upang patalsikin ako sa pwesto at gamitin ang lungsod na to para sa kanilang pansariling interes.
Nilalagay nila tayo sa peligro upang matupad ang kanilang ambisyon. Hindi lang ito simpleng katiwalian. Ito ay pagtataksil sa bayan. Biglang may malalakas na sigawan sa gilid ng stage. Ilang armadong tauhan ni Nestor ang sumugod patungo kay Zoren. Mga baril na nakatago sa ilalim ng kanilang mga jacket. Napansin ito ng mga gwardya ng City Hall at agad na tinutukan ng baril ang mga lalaking lumalapit. Walang gagalaw! Sigaw ng isang opisyal ng seguridad. Ngunit hindi umatras ang mga tauhan ni Nestor. Mabilis nilang hinablot ang mga baril mula sa loob ng kanilang kasuotan at isang putok ng bala ang umalingaw-ngaw sa loob ng bulwagan. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga mamamayang dumalo, mga media personnel at maging ang ibang empleyado ng gobyerno nagsitakbuhan palabas. Ang iba naman napayuko at nagtago sa ilalim ng mga upuan upang hindi matamaan ng ligaw na bala. Si Zoren, bagamat nasa gitna ng panganib, hindi natinag. Alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Kailangan niyang ipaglaban ang katotohanan. Mabilis siyang tinakbuhan ng ilan sa kanyang mga tauhan upang protektahan siya. Mayor, lumabas na po tayo rito. Hindi natin alam kung gaano karami ang mga tauhan ni Nestor. Ngunit sa halip na tumakbo, itinayo ni Zoren ang kanyang kamao at matapang na hinarap ang mga armadong lalaki. Hindi ako matatakot sa inyo. Ang mga kasinungalingan nyo, tapos na ngayon. Sa gitna ng kaguluhan sa City Hall, mabilis na gumalaw ang mga armadong tauhan ni Nestor. Pilit na lumulusob papalapit kay Zoren. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril, dahilan upang lumakas ang sigawan ng mga tao na pilit na lumalayo sa gitna ng gulo. Ang mga security personnel ng City Hall mabilis na gumanti ng putok upang protektahan si Zoren. May ilan sa kanila ang tinamaan, pero hindi sila umatras. Alam nila na kailangan nilang mailigtas ang kanilang alkalde. Si Zoren naman ay dinala ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan sa isang mas ligtas na bahagi ng gusali. Mayor, hindi po kayo pwedeng manatili rito. Sigaw ng isa sa kanyang mga bodyguard. Malinaw na hindi lang nila gustong patalsikin kayo. Gusto nilang tapusin kayo ngayon. Hindi ako tatakbo. Matigas na sagot ni Zoren. Hindi ako magpapatalo sa kanila. Pero Mayor, hindi ito tungkol sa tapang lang. Kung may mangyari sa inyo, mas lalo nilang magagawa ang gusto nila. Kailangan po nating mag-regroup. Mabilis silang dumaan sa likurang bahagi ng City Hall, kung saan naghihintay ang isang sasakyan na maghahatid sa kanya sa mas ligtas na lugar. Ngunit bago siya makasakay ng sasakyan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang kalaban niyang si Nestor Ocampo ay tumatawag sa kanya. Nestor! Malamig niyang sabi. Mula sa kabilang linya, maririnig ang mahinang pagtawa ng Vice Mayor. Mukhang nagkakagulo na sa City Hall, Mayor. Aniya sa isang mapanuksong tono. Hindi mo ba alam? Habang naglalaro ka ng bayani dyan, ako naman, abala sa pinakamahalagang tao sa buhay mo. Nanigas ang katawan ni Zoren. Anong ibig mong sabihin? Muling tumawa si Nestor. Si Irene at ang kambal mo. Mukhang nagulat sila nang bigla akong dumating sa bahay ninyo. Mabuti na lang, inasikaso ko sila ng maayos. Napakawalang hiya mo, Nestor. Sigaw ni Zoren, namuo ang galit sa kanyang dibdib. Wag mong sasaktan ng pamilya ko. Ako ang kalabanin mo nang makita mong mangyayari sa'yo. Aba. Kalmado lang, Mayor. Sabi ni Nestor, walang bahid ng takot. Kung gusto mo silang makita ulit ng buhay, sumuko ka na. Ipagkakaloob ko sa'yo ang isang pagkakataong makasama sila. Pero, kailangan mong gawin ang gusto ko. At sigurado akong alam mo na kung ano yun. Nanlabo ang paningin ni Zoren sa tindi ng galit. Hindi na lang buhay niyang nakasalalay dito. Buhay ng pamilya niya. Nasaan sila? Matigas niyang tanong. Hindi ka pwedeng magmadali, Mayor. Sagot ni Nestor. Alam mo na kondisyon ko. Magdeklara ka na magbibitiw sa pwesto. Harap-harapang sabihin sa lahat na ang sinabi mo'y kasinungalingan. At ituturo mo ang iba mong tauhan bilang pasimuno ng katiwalian ng lungsod na to. Kapag nagawa mo yun, baka isoli ko sila sa'yo. Baka lang. Halos madurog ang cellphone ni Zoren sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Hanggang sa marinig niyang isang boses mula sa kabilang linya. Mommy! Sigaw ni Sheila, umiiyak. At kasunod nun, ang tunog ng isang sampal. Irene! Sigaw ni Zoren,
Desperadong sinusubukang marinig ang nangyayari. Huwag kang mag-alala, Mayor, sabi ni Nestor. Malamig at puno ng kasamaan ng tinig. Sa ngayon, buhay pa sila. Depende na lang sa'yo kung gusto mong manatili yun. Doon na bumagsak ang luha ni Zoren. Pwede ko bang makausap si Irene? Tanong ni Zoren kay Nestor. Anong sasabihin mo sa kanya? Natatawang tanong nito. Mga bagay na hindi mo na dapat pang malaman. Pangbabara naman ni Zoren. Sige, kung ganun, bababaan na kita ng tawag. Huwag, Nestor. Please, gusto ko lang siyang makausap kahit saglit lang. Pagmamakaawa ni Zoren. Ganyan ang gusto ko, Mayor. Nagmamakaawa ka sa akin. Mabait naman ako dahil mapagkumbaba ka, kaya pagbibigyan kita. Mga 30 seconds lang Kapag sumobra ka, baka magalit ako at makapatay ako. Promise, mabilis lang to. Narinig naman niyang binigay ni Nestor ang telepono kay Irene. Zoren, mahal mo ba ako? Tanong ni Zoren. Mahal na mahal kita, Zoren. May tiwala ka ba sa akin? Oo, Zoren, may tiwala ako sa'yo. Mahal na mahal kita pati ng mga anak natin. Malungkot na pahayag ni Zoren. Napakapit ng mahigpit si Irene sa telepono. Mahal na mahal din kita. Bulong niya, pinipilit na manatiling matatag kahit nag-uumapaw ang takot sa puso niya. At alam kong gagawin mong lahat para sa amin. Irene, kailangan mo magpakatatag. Ano man ang mangyari, huwag kang susuko. Zoren, natatakot ako. Pag-amin ni Irene, isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Paano kung hindi tayo makaligtas dito? Paano kung... Hindi mangyayari yun. Makakaligtas tayo. Pangako ko yan sa'yo, mahal ko. At pangako ko yan kina Sean at Sheila. Okay, tapos ng drama ninyo. Malamig na sabi ng Vice Mayor. 30 seconds lang ang usapan natin. Tandaan mo yan, Mayor. Bakit, Nestor? Biglang tanong ni Irene bago pa tuluyang ibaba ang telepono. Bakit mo ginagawa to? Anong mapapala mo sa pagsira sa pamilya namin? Isang malakas na halakhak ang sagot ni Nestor. Simple lang, Irene. Kapag nawala si Zoren, ako ang magiging mayor. Ako ang magiging makapangyarihan. At ikaw? Saglit itong tumigil. Marahang bumuntong hininga na parang sinasadyang paglaruan ang emosyon ni Zoren sa kabilang linya. Ikaw at ang mga anak mo. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa inyo. Depende sa kung gaano kasunurin ang daddy ninyo. Napakademonyo mo, Nestor. Gigil na sabi ni Zoren. Wala kang ibang mapapala kung di ka pahamakan. Napangiti si Nestor. Sige, Mayor, magpakabayani ka pa. Pero tandaan mo to, ang mga bayani madalas namamatay ng maaga. Matapos ibaba ni Nestor ang tawag, hindi na nag-aksaya ng oras si Zoren. Kaagad niyang tinawag ang kanyang pinagkakatiwala ang mga tauhan, pati na rin ang ilang opisyal na nasa panig niya. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagtipon-tipon sa isang lihim na lokasyon ang kanyang mga kasamahan. Mayor, anong plano? Tanong ng isang opisyal na matagal nang nasa tabi niya laban sa kontrakorupsyon. Tutuluyan na ni Nestor ang pamilya ko. At hindi ako papayag na mangyari yun. Sagot ni Zoren, malamig at puno ng galit ang kanyang boses. Binuksan niya ang mapa ng lungsod at itinuro ang isang lumang warehouse sa liblib na lugar. Dito dinala ni Nestor sina Irene at ang kambal. Kailangan natin kumilos ngayon bago pa mahuli ang lahat. Kumpirmado na po ba na dun sila dinala? Tanong ng isa pang opisyal. Tumangon naman si Zoren. Gamit ang mga tauhan nating undercover, natuntun natin ang presensya ni Nestor sa lugar na yon. Ayon sa impormasyon, may mga armadong tauhan siyang nagbabantay. Ibig sabihin, hindi ito magiging madali. Pero wala tayong ibang pagpipilian. Hindi lang ito tungkol sa pamilya ko. Dagdag ni Zoren, tinitigan ang bawat isa sa kanila. Ito ay laban natin, laban sa katiwalian. Kapag pinabayaan natin to, mananatili si Nestor sa kapangyarihan at patuloy siyang sisira sa ating lungsod. Tumangong opisyal. Walang atrasan, Mayor. Sumusuporta kami sa'yo. Sa loob ng madilim at paruming warehouse, nakatali ang kamay ni Irene, Sean at Sheila. Si Nestor, nakaupo sa isang upuan malapit sa kanila. Nakangiti habang naglalaro ng baril sa kamay nito. Alam mo, Irene, wika ni Nestor, kung hindi mo lang pinili si Zoren, sana hindi tayo umabot sa ganito.
Kung naging mas matalino ka lang, ikaw at ang anak mo ay hindi napunta sa ganitong sitwasyon. Tinitigan siya ni Irene na puno ng galit. Wala akong kahit na anong pagsisisi na si Zoren ang pinili ko. Ang pagsisisi ko lang ay ang makilalang isang halimaw na katulad mo. Napangiti si Nestor, pero halata ang inis. Matapang ka pa rin kahit nasa ganitong sitwasyon. Nakakabilib. Pero tandaan mo, Irene, sa laro na kapangyarihan, ang matatalino at malalakas lang ang nananatiling buhay. At ako ang pinakamatalino sa lahat. Biglang sumingit si Sean kahit nanginginig pa rin sa takot. Hindi ka matalino, masama ka lang, at darating si Daddy para tapusin ka. Muling tumawa si Nestor. Ang tapang mo bata, pero mali ka. Hindi darating si Zoren dahil alam niyang kapag sinubukan niyang sagipin kayo, wala kayong kasiguraduhang buhay pa kayo makakalabas dito. Hindi totoo yan! Sigaw ni Sheila habang lumuluha. Hindi kami papabayaan ni Daddy. Tingnan natin kung totoo yan. Tingnan natin kung paano siya magsisisi kapag nalaman niyang hindi niya na kayo inabutan ng buhay. Sagot ni Nestor, sabay tutok ng baril kay Sean. Nanlaki ang mga mata ni Nestor nang makita si Zoren. Hindi siya makapaniwalang nasa harap niya na ito ngayon. Puno ng galit at determinasyon ang mukha ni Zoren. Tawagin mo na ang lahat ng santong kilala mo dahil titiyakin ko, hindi ka na makakaligtas sa batas at sa mata ng Diyos. Kailangan mo ng pagbayaran ng mga kasalanan mo sa taong bayan, sa akin at sa pamilya ko. Sigaw ni Zoren, mabilis na sumugod at sinuntok si Nestor ng malakas sa mukha. Bumagsak sa sahig ang Vice Mayor. Dumudugo ang labi nito. Pero kahit bugbog na siya, pilit pa rin niyang kinuha ang baril. Ngunit mabilis si Zoren. Sinipa niya ang baril papalayo, sabay sapok ulit kay Nestor. Dahilan upang mawalan ito ng malay. Habang nagkakagulo, mabilis na lumapit si Irene kay Sean at Sheila. Kinalaga ng tali nila at mahigpit na niyakap ang kanyang mga anak. Daddy! Sabay na sigaw ng kambal nang makita si Zoren. Napangiti si Zoren at mabilis silang niyakap ng mahigpit. Tapos na mga anak. Ligtas na tayo. Sa labas, sunod-sunod na rin ang pagsuko ng mga tauhan ni Nestor. Isa-isang inaresto ng mga pulis na nasa panig ni Zoren. Nang tuluyan ng masecure ang sitwasyon, hinarap ni Zoren ang mga tauhan niya. Simula ngayon, tapos na ang madilim na yugto ng lungsod natin. Walang puwang ang katiwalian dito. Nagkumpulan ng media sa labas ng warehouse kung saan naaresto si Vice Mayor Nestor Ocampo. Nakaposas ito, duguan ang labi at may pasa sa mukha dulot ng suntok ni Zoren. Pilit pa rin itong ipinapakitang kalmado, ngunit hindi maitatago ang takot sa kanyang mga mata. Vice Mayor Ocampo, anong masasabi niyo sa mga paratang na kayo ang utak ng katiwalian at pagtatangka sa buhay ni Mayor Zoren? Sigaw ng isang reporter habang itinutulak si Nestor papunta sa police van. Fake news! Fake news ang lahat ng yan! Gawa-gawa lang ni Zoren para siraan ako! Ako dapat ang tunay na mayor ng lungsod na to. Sigaw ni Nestor, pilit na pinapanatili ang yabang sa kanyang boses. Hindi yun pinaniwalaan ng media. Alam nilang matibay ang ebidensya laban kay Nestor. Lalo pang naging malakas ang kaso nito nang biglang lumabas mula sa loob ng warehouse ang ilang dating kasamahan niya. Mga taong pilit niyang ginamit sa kanyang katiwalian pero ngayon tumalikod na sa kanya. Si Vice Mayor Ocampo ang may pakana ng lahat. Sabi ng isa sa mga testigo. Alam niyang hindi niya matatalo si Mayor Zoren sa patas na laban, kaya pinagplanuhan niyang ipapatay. Nagkagulo ang media at lalong pinahirapan ng mga pulis si Nestor sa pagpasok sa van. Hindi pa tayo tapos, Zoren! Sigaw ni Nestor bago tuluyang isinara ng pulis ang pintuan ng sasakyan. Babalik ako, tandaan mo yan! Ngunit hindi natinag si Zoren. Alam niyang tapos na ang laro ni Nestor. Kinabukasan, sa harap ng City Hall, habang pinapanood ng buong lungsod ang live broadcast ay tumayo si Zoren sa entablado kasama ng pamilya niya. Nakapaligid sa kanila ang kanyang mga kaalyado at mga mamamayang naniniwala sa kanya mula sa simula. Mga kababayan, ngayong araw na to, napatunayan natin na ang kasamaan ay hindi kailanman magtatagumpay. Sa mahabang panahon, binalot ng takot, kasinungalingan at katiwalian ang ating lungsod. Ngunit dahil sa inyo, dahil sa pagkakaisa natin, napigilan natin ang isang taong gustong gamitin ang posisyon para sa pansariling interes. Ngunit dahil sa inyo, dahil sa pagkakaisa natin, napigilan natin ang isang taong gustong gamitin ang posisyon para sa pansariling interes. Nagpalakpakan ang mga tao. Hindi ito tagumpay ko lang.
Ito ay tagumpay nating lahat. Laban ito para sa ating mga anak, sa kinabukasan ng ating lungsod, at sa lahat ng tao naghahangad ng tunay na pagbabago. Muling nagpalakpakan ang mga tao. Si Irene na nakatayo sa tabi niya, puno ng pagmamalaki ang mga mata. Alam niyang hindi lang ito laban ni Zoren bilang isang leader. Ito rin ay laban niya bilang isang ama na handang gawin ang lahat para sa pamilya. Si Sian at Sheila naman masayang tumingin sa kanilang ama. Daddy, ikaw ang tunay na bayani? Oo nga, ikaw ang pinakamagaling na mayor sa buong mundo. Dagdag pa ni Sheila. Napangiti si Zoren saka lumuhod upang mayakap ang kambal. Hindi ako magiging matatag kung wala kayong mga anak. Lumipas ang 1 taon mula nang bumagsak ang rehimen ni Nestor Ocampo. Matapos ang matagal na paglilitis, tuluyan ang nahatulan si Nestor ng habang buhay na pagkakakulong kasama ang ilan sa kanyang mga kasabwat. Sa isang maganda at payapang simbahan, naglakad si Irene sa gitna ng altar, suot ang isang eleganteng puting bestida. Sa unahan, nakatayo si Zoren, nakaputing Amerikana, nakangiti habang pinapanood siyang papalapit. Ang kambal naman na sina Sian at Sheila, masayang naglalakad bilang flower girl at ring bearer. Sabik silang makita ang kasal ng kanilang mga magulang, isang patunay na kahit gaano kahirap ang pinagdaanan nila, nananaig pa rin ang pagmamahal. Nang makarating si Irene sa harap ng altar, hinawakan ni Zoren ang kamay at bumulong. Mahal na mahal kita, Irene. Matagal ko nang pangarap ang araw na to. Ngumiti si Irene na namumuo ang luha sa mga mata. At ngayon, natupad na. Sa harap ng Diyos at ng kanilang pamilya at mga kaibigan, ipinangako nila ang walang hanggang pagmamahal sa isa't isa. Nangangako akong mamahalin ka sa hirap at ginhawa, sabi ni Zoren habang isinusuot ang singsing kay Irene. Nangangako akong hindi kita iiwan anuman ang mangyari, sagot ni Irene, suot ang pinakamagandang ngiti niya. At nang ideklara silang bilang mag-asawa, buong kasiyahang nagsigawan ng lahat. Ang buong simbahan na puno ng palakpakan, habang masayang hinalikan ni Zoren si Irene sa harap ng lahat.